Ang Devil Emperor. Credit to the author. 446 hanggang 55. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umugang. Umalangaw-ngaw ang 8 sa mga sigaw ng dragon mula sa mga guho. Kumikinang ang alikabok sa paligid habang ang isang gininto ang liwanag ay tumatalbog mula rito, na bumabaha sa buong kalangitan. Walang pagkakataon ng makapal na alikabok na pigilan ang malakas na liwanag. Pinanood ni Ethan ang palabas, handang-handa sa kahit sino o anumang bagay na maaaring sumugod sa kanya. Boom! Ang tambak ng mga durog na bato na gawa sa 3 guho ng bundok ay sumabog, na nagpaikot ng mga bato sa napakabilis na bilis. Isang kisap mata lang ang kailangan para ang mahinang figure sa loob ng mga durog na iyon ay lumipat mula roon, patungo rito. Napasinghap ang lahat nang makita ito. Ang pagtawag dito ng isang tao ay parang banayad na pagbigkas nito. Ito ay may ulo ng dragon, 4 na matutulis na kuko na idinisenyo upang kumamaw sa langit, na babalutan ng mga kaliskis at may letigo na parang bakal. Ang bagay na iyon ay isang mabangis na halimaw na kumakain ng tao. Katawan ng diamante na siyam na dragon, pagbabago ng buong katawan, katawan ng di mababasag na diamante. Napasinghap si Ethan. Humajejek si Timothy, ito ang tugatog ng dragon transformation. 4 na kaluluwa ng dragon ang naging Earth Dragon Claws, isang Earth Dragon Body, isang Earth Dragon Head at ang panghuli, Earth Dragon Tail. Ethan, 2 lang ang malalakas mong braso, at 1 lang ang Earth Dragon Claw. Wala kang tsansa laban sa lakas ng Unbreakable Diamond Body na ito. Hihihi, tapos ka na. Nagningning ang mga mata ni Timothy sa pagkauhaw sa dugo. Nag-alab ang galit ng panig ng Regent Estate. Maliban sa mga kagalang-galang na kababaihan ng Regent Estate, walang kaalam-alam ang lahat tungkol sa bagong tuklas na kapangyarihan ni Estate Lord Donford na nakatuon sa pagharap kay Ethan lamang. Ang pag-aalala kung paano haharapin ang isang huwarang kakatwang tulad ni Ethan ay nawala na, at napalitan na ng kumpiyansa. Ang kawalang bahala ng Estate Lord sa pagkamatay ni High Venerable ay naging halata na ngayon. Itinaas na niya ang kanyang sarili sa hanay ng mga kakatwa. Ang moral ng Regent Estate ay nasa pinakamataas na antas, at nalalapit na ang tagumpay. Habang kabaligtaran naman ang naging epekto nito sa panig ng Drifting Flowers Edifices, Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode. Lumampas ito sa kanilang hula para kay Timothy na ganap na sinanay sa Nine Dragons Diamond Body. Dahil dito, medyo naging problema ang pag-asa kay Ethan para manalo para sa kanila. Nabubuo ang pagkabalisa. Si Ethan lang ang casual. Sa 9 na kaluluwa ng Dragon Veins, 1 ay kanya at ang 8 ay nasa harap niya mismo. Pero 7 pa lang ang nagamit ng lalaking ito sa kanyang transformation. May isa pa kayang transformation. Ano kaya ang magiging anyo niya kung ganoon? Nang makita ang napakalaking mukha ni Timothy, hindi nakita ni Ethan kung ano pa ang maaaring idagdag na transformasyon dito. Itinuring niya itong isang babala sa maaaring mangyari. Ang huling kaluluwa ng dragon ay maaaring ang hakbang na pumatay sa akin. Mas lalo lang siyang kinailangan pang pilitin ang kalaban na ibunyag ito, gumawa ng kontra para dito, at ipanalo ang bagay na ito. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga braso, kaluluwa ng dragon ng lupa, pagbabago. Umungol. Ang dagandong ay nagmula sa kaliwang kamay ni Ethan, kumikinang na matingkad na ginto at ipinapakita ang parehong kuko na mayroon pang 3 pang natitira si Timothy. Namula rin ang kanang kamay niya, dahilan para mailabas ang kapangyarihan ng braso ni Kilin at Earth Dragon Claw. Ibinuka ni Timothy ang kanyang matalim na bibig kasabay ng isang mapang-uyam na tawa, hihihi, gaya ng sabi ko, Earth Dragon Claw lang ang meron ka habang ako naman ay Unbreakable Diamond Body. Panahon na para ibalik ko ang 9 na Dragon Soul kung saan ito nararapat. Si Timothy ay nasa Ethan sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa sobrang bilis, malapit lang kay Shift. Kinamot niya gamit ang kaliwang braso ayon sa instinct niya. Kumalabog. Tumili ang 2 Earth Dragon Claws ng magdikit, nakapirmi sa kanilang pwesto. Nakangiting nagpakita ng mabangis na tingin si Timothy habang hawak ang kaliwang braso ni Ethan. Malinaw kay Ethan ang kanyang plano, gusto niyang gawing isang paligsahan ng kapangyarihan ang lahat ng ito. At dahil handa at na-prepare na ang buong katawan ng matandang lalaki, tulad ni Satyr Gord, wala siyang kahinaan.
Habang bukod sa kanyang dalawang kamaong halimaw, si Ethan ay pawang tao. Kahit na matapos ang nakakapagod na pagpino, hindi ito kayang tapatan ng katawan ng isang Earth Dragon. Dahil doon, ang paligsahan ng lakas ang naging pinakamasamang pagpipilian. Isang bagay na iginiit ni Timothy. Habang tumatawa, pinag-abala ni Timothy ang Earth Dragon Claw ni Ethan habang ginagamit ang isa pang kuko para ihampas ang kanyang brain pan. Boom! Sa pagkakataong ito, ang tunog ng pagsalpok ay nagmula sa pagtama ng kanang braso ni Ethan sa Earth Dragon Claw. Ang mga matang nakatitig sa kanya ng diretso ay nagpakagat sa kanya. Malinaw na malinaw sa akin ang kaliwang braso mo, pero nagtataka ako, paano mo nakuha ang kanang braso mo na kapareho ng Earth Dragon Claw? Hihihi, napakagandang specimen mo. Siguro kailangan ko na lang itong bunutin mula sa malamig mong bangkay. Nagpakita ang bibig ni Timothy ng mga hanay ng pangil. Sumanghel si Ethan, Panginoon ng ari-arian na si Dunford, ang mga anak mo ay walang muwang, at hindi ka naiiba. Kung ang isip ko ay isang madaling target, matagal na akong nawala ng malay ngayon. Ngunit kung saan nabigo ang Emperador at si Satyr Gord, sa tingin mo ba ay magtatagumpay ka? Hihihi. Lalo lang itong nagiging antigo, nagiging mahalagang trepeyo sa buhay ko. Tumawa si Timothy, habang ang kaliwang Earth Dragon Claw niya ay humihigpit sa braso ni Kili ni Ethan. Nag-alab ang galit ni Ethan sa loob. Itinukod niya ang kanyang mga braso para makatakas, ngunit natagpuan niya ang mga ito sa isang gato. Tumawa si Timothy, kahit na gumamit ka ng Earth Dragon Claw tulad ko, isa akong Peak Radiant Stage Cultivator, habang ikaw ay kulang sa isang stage. Ngayon na wala ka ng patutunguhan at nakalock ang iyong mga braso, para kang isang gimp. Pero kahit wala ang dalawang brasong ito, kaya ko pa rin kunin ang buhay mo. Ibinuko ni Timothy ang kanyang panga at kinagat ang ulo ni Ethan. Ang sumisipol na hangin sa pagitan ng matatalas na pangil na iyon ay nagpanginag kay Ethan. Nanginginig sa pag-aalala ang kanyang mga kakampi. Natigilan si Ethan at walang mapag-iiwasan. Kinailangan na lamang ni Timothy na pigilan ang kanyang buhay at ang digmaang ito. Napakurap si Ethan, basang-basa ang noo, hinihintay ang huling sandali habang nakatitig sa bakana ng kadiliman at nakita ang pagkabulok ng Loika na namumuo roon, bago yumoko. Boom! Ang pagkalabog ng mga pangil na iyon ay nagpatunog sa tenga ng lahat habang halos mabasag ang eardrums ni Ethan. Ito ay isang patunay ng mabangis na kapangyarihan nito. Nakahinga ng maluwag si Ethan, hindi tulad ng mga tensyonadong manunood. Maswerte siyang nakatakas, ngunit ang kanyang kalagayan ay lubhang mapanganib pa rin. Hindi pa rin gumagalaw ang mga kamay niya, kaya madali niyang nahawakan ang halimaw na nakaamba sa itaas. Nagpumigla si Ethan, pero ayaw talagang gumalaw ng mga braso niya. Pinaglaruan siya ni Timothy, hihihi, Katie wala Kindstone, lahat ay nakarating na sa kanilang katapusan at ngayon ay sa iyo na ito. Naiwasan mo ang kagat ko mula sa itaas, ngunit paano ka makakatakas kung aatake rin ako mula sa ibaba? Muling ibinuka ni Timothy ang kanyang bibig habang hinahampas si Ethan. Ang matinis na tunog na nililikan ng buntot habang naglalakbay ito ay sumasakit sa kanyang isipan at ginulo ang kanyang puso. Kaya nitong basagin ang ulo niya sa gitna. Pero ang pag-iwas dito ay maglalagay sa kanya sa pagitan ng mga pangil na iyon. Natulak si Ethan sa isang sulok. Nag-aalala ang angkan ng Larsen para sa kanya, at parang nasa bingit ng lungkot ang kanilang mga puso. Gusto nilang iligtas siya, ngunit kahit si Ethan ay hindi kayang talunin si Timothy, napakaliit ng kanilang tsansa. Mas maayos ang lahat para sa mga kakampi ng Regent Estate, lahat ay nakangiti sa kalagayan ni Ethan. Makikita nilang mababawi ng buo ang puot sa paglapastangan ng kanilang mga ninuno. Ang Panginoon ng ari-arian na si Dunford ang naghahari ng kataas-taasan. Maagang dumalo sa selebrasyon sina Wanshan at ang iba pa. Ngunit sa harap ng ganitong problema, habang nakatali at nakaharap sa mga panga ng kamatayan, hindi nagpakita ng takot si Ethan. Marahil ay may kinalaman ang kanyang kumikislap na kanang mata. 447. Swoosh! Lumitaw si Ethan ilang daang metro ang layo nang biglang sumubo si Timothy nang may isa pang malakas na ungol. Sabay na hamampas ang buntot, hinampas ang hangin ng napakalakas, isang shockwave ang lumipad sa isang malungkot na burol na may 1 kilometro ang layo. Tinatanggal ito sa pag-iral. Nabahala ang mga tao sa labis na pagpapakita ng kapangyarihan.
Kaunting kilos lang mula sa buntot na iyon ay mawawala na ang sinuman sa atin sa mundong ito, tulad ng burol na iyon. Nakatuon ang mga mata ni Ethan sa kakilakilabot na nilalang, nagagalak sa kanyang napapanahong pagtakas. Kailangan niyang pasalamatan ang Divine Eye of the Void para sa swerteng ibinigay. Kahit alerto siya laban sa Nine Dragons Diamond Body, nakamamatay pa rin ang pagharap dito. Ang kaninang pagpapakita ay sapat na para mapanganga siya. Iyon ang nagpatibay sa kanyang loob na kaya niya kaming hawakan ni Satyr Gord kapag nakuha na niya ang ugat ng body. Pinakalma ni Ethan ang kanyang nagngangalit na puso sa pamamagitan ng isang mahabang buntong hininga. Pumutok. Inikot ang kanyang ulo, nagpakawala ng mga tunog ng pagkabali ang leeg ni Timothy, nanunuya, muntik ko nang makalimutan na mayroon ka rin yan. Mabilis ka, oo, pero mas mabilis ka ba kaysa sa akin? Iwinaksi ni Timothy ang kanyang buntot at agad na lumapit kay Ethan. Nakita ni Ethan ang dalawang kuko na tumutusok sa kanyang ulo at ang bakal na buntot na muling lumalapit sa kanya. Muling kumislap ang gininto ang mga mata ni Ethan at nawala na siya. Ngunit nang sandaling lumitaw siya, ilang sandali pa ay iwinaksi ni Timothy ang kanyang buntot para mapunta sa kanyang mukha. Habang si Ethan ay biglang sumusulpot kung saan-saan, si Timothy naman ay kasama niya sa bawat hakbang, wala siyang iniiwang puwang para huminga. Lahat ay kinakabahan habang pinapanood silang umalis. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang mayabang na si Ethan na tumatakbo, dala ang kumpiyansang mayroon sila na mananalo sa digmaang ito. Dahil nakatakas si Ethan, sino pa ang matitira para harapin si Timothy? Nabigla rin si Ethan. Kahit saan siya magpunta, naroon pa rin ang lalaki para salubungin siya, at lalong pinipisil siya. Naging epektibo ito upang ipakita na ang kanyang Divine Eye of the Void ay may puwang pa para mapabuti dahil kulang pa ang kanyang pagsasanay. Tuwang-tuwa sina Wanshan at ang iba pa, at abot tenga ang ngiti. Hu! Dalawang asul na pakpak ang sumibol mula sa likod ni Ethan, ang Sea Phantom Wings. Kumalat ang kanilang mabughaw na liwanag at naramdaman ni Timothy na bumagal ang kanyang isipan, at lumalabo ang kanyang paningin. Pero dahil nagsanay siya sa Nine Dragons Diamond Body, isa siyang peak radiant stage expert at may kaluluwa para labanan ang ilusyon. Ngunit napatunayang sapat na pagkaantala ito para sa mga ekspertong kasing husay ni Ethan. Hihihi, pagkakataon ko na. Ginamit ni Ethan ang puwang na ito para gamitin ang kanyang pulang kanang braso para sumuntok. Boom! Namangha si Timothy. Napanganga si Ethan, pero nanigas ang mukha niya at nanginig, hindi pwede. Ang makapangyarihang braso ni Kilin talaga. Ugong. Ilang beses na bumagsak sa ere si Timothy bago muling tumayo. Tumingin siya sa kanyang dibdib at ngumiti. May kaunting bakas doon, ngunit walang bagay na hindi niya kayang hawakan. Hi, Ethan? Yan lang ba ang naiisip mo matapos mo akong mahuli sa kakatok? Humph, halos hindi man lang iyon nakakakiliti. Natatawang sabi ni Timothy, kasabay ng pag-iingay ng mga kakampi niya. Ang mga gusaling naaanod ng mga bulaklak at ang iba pa ay lalong nagiging malungkot. Si Timothy ay parang isang halimaw na hindi masisira, inaalisan sila ng anumang pagkakataong manalo, kahit pa pinalad silang mabaril siya. Dahil bukod sa swerte, kailangan ding gamitin ang kanyang kahinaan para makuha ang panalo. Ngunit si Timothy ay walang anumang kahinaan. Ang panig ni Ethan ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Sina Shadow King, Hollis at Levi, ang mga inosenteng nakamasid sa malapit, ay hindi nakapagsalita. Naramdaman naming lahat na muling isinilang si Timothy, ngunit hindi namin kailanman inakalang magsasanay siya sa Nine Dragons Diamond Body. Walang magagawa si Ethan. Bumantong hininga si Shadow King, kung magpapatuloy ito ang magiging tagumpay ng Regent Estate. At si Timothy ang magiging pinakamalaking banta natin. Bumantong hininga si Hollis, mas maaga pa sana tayong tumulong sa angkan ng Larsen kung alam lang natin. Pero ngayon, si Timothy ay may napakalaking posisyon at lalo lamang nitong pahihirapan ang pakikitungo sa kanya. Tumango ang iba at sinabi ni Levi, si Satyr Gord lang siguro ang makakalaban niya. Pero simula nang habulin niya si Ethan, nawala na ang kuto. Siguro. Pinatay siya ni Ethan. Sumanghel si Shadow King, matigas ang bata, pero parang bata pa rin. Sa mga pukana ni Ethan, kahit mahina siya ay may malaking kalamangan pa rin siya. Madali lang siyang patayin sa kahit anong paraan.
Kung wala si Saturgord, paano natin haharapin si Timothy? Dapat sana ay makikipagtulungan tayo kay Timothy para hulihin si Ethan, at pagkatapos ay makuha siya mamaya. Pero ngayon kahit makipagtulungan tayo kay Ethan, hindi madaling malampasan ang Nine Dragons Diamond Body. Ang magagawa na lang natin ay manood. May mga paglihis na ang plano ng kanyang kamahalan. Bumantong hininga si Hollis. Tumango si Shadow King, huwag kang masyadong sigurado. May dalawa pa tayong kasama. Sino? Tanong ni Hollis. Kumislap sa galit ang mga mata ni Shadow King, totoo ang 5 banal na dragon ng kamahalan at mayroon siyang 2 eksperto sa kabisera ng imperyo. Inatasan silang pigilan si Saturgord, ngunit sa hitsura ng mga bagay-bagay, makakalaban nila ang Diamond Body ng 9 Dragons. Ano? Sigaw ng dalawa. Walang kaalam-alam ang 2 Divine Dragon na ito tungkol dito, habang kilalang-kilala naman sila ni Shadow King base sa tono ng pananalita niya. Ngumiti si Shadow King sa kanilang pagkalito at malakas na naalala, matagal ko na silang kaibigan, sa isang paraan, at higit pa sa karapat-dapat na tawaging mga Divine Dragon. Natural lang na hindi mo sila malaman dahil dumating ka kalaunan. Hindi ba't mas mabilis kang umalis sa tabi ng kamahalan kung hindi, dahil alam mong wala siyang kalaban-laban? Bulalas ng dalawa. Bahagi lahat ito ng plano ng kanyang kamahalan. Ngunit matagal na silang nasa tabi niya ngunit kahit minsan ay hindi ito pinalampas ng emperador tungkol sa karagdagang 2 banal na dragon. Ipinakita nito kung gaano siya nababalisa para sa kanila. Bumantong hininga ang dalawa, nangungulila sa loob. Balik kay Ethan, tinitigan niya ng masama ang kanyang kalaban, may mga planong tumatakbo sa kanyang isipan. Mas lalong kumikinang ang kanyang kanang braso. Hihihi, hindi ka pa rin susuko. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras, wala akong talo. Maaari kang magpumiglas hanggat gusto mo ngunit ang iyong kapalaran ay ang mamatay sa aking paanan. Ethan, wala kang magagawa. Kumislap ang mga mata ni Timothy sa kabangisan. Natatawang sabi ni Ethan habang ikinukumpas ang kanyang kumikinang na pulang braso, sino ang makakaalam? Dahil walang epekto ang suntok ko, aapakan na lang kita. Stomp! Sumulyap si Timothy sa kanyang mga binti nang may pangungutya, malakas lang ang mga braso mo. Sa tingin mo ba ay kayang gawin ng maliliit mong binti ang hindi kayang gawin ng mga braso mo? Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan, ha? Lumabas ang pilit ng ngiti ni Ethan. Naninikip ang sentido komun ni Timothy, ngunit nang makitang nawala ng saysay ang mga pinakabagong panlilinlang ni Ethan, itinigil na niya ang pagbibigay pansin dito. Kahit gaano pa katuso at kaduwag si Ethan, sa harap ng tunay na kapangyarihan, wala pa ring saysay ang lahat. Ikinumpas ni Timothy ang kanyang buntot at binaril si Ethan. Ginamit ng huli si Shift para sumipa ng 100 metro sa itaas. Ikinumpas ni Timothy ang kanyang buntot para habulin siya, kasabay ng pagkunot ng noo ni Ethan at pagtama ng kanyang pulang kanang braso sa kanya. Ngumisi si Timothy, gamit ang isang Earth Dragon Claw para harangan. Nang tamaan ito, biglang lumaki ang pulang kamao, at nagbago ang hugis nito mula sa pagiging kamao patungo sa pagiging kuko ng isang espiritual na halimaw. Sa harap ng malalakas na hangin, ng katawa-tawang kapangyarihan at walang hanggang kapangyarihan, alam ni Timothy na tuluyan na siyang nahulog sa loob nito. Dahil si Ethan ay nagmumula sa itaas at siya naman ay mula sa ibaba, huli na para umiwas. Nagdala pa nga ng panganib ang pulang kuko. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil hindi siya nag-iingat kapag kasama ang lalaking ito. Tumatawa si Ethan, Timothy, tatapakan ko ang mga lumang buto mo. Tangible Projection, Soaring Killing Leg. 448. Boom! Tila may nahuhulog na isang tipak ng bato habang ang pulang binti ng kilin ay tumama sa mukha ni Timothy, umapak ng sapat na malakas para mabasag ang isang bagay, ayon sa mga tunog na iyon. Itinaas ni Timothy ang lahat ng 4 na kuko, ngunit wala talagang paraan para mapigilan ito. Hinalikan niya ang lupa ng napakalakas kaya nilamon ng shockwave ang larangan ng digmaan. Maraming eksperto ang dumura ng dugo mula rito, kaya naman kumuha siya ng kinakailangang distansya para sa kaligtasan. Tumaas ang alikabok at tinakpan silang dalawa. Habang humuhupa ang alikabok, nagpakita ang liwanag ng isang nakapangangilabot na tanawin. Ang kanang braso ni Ethan ay naging 100 metrong taas na pulang haligi. Nakatayo ito ng tuwid at matangkad habang nakatingala sa langit.
Napakaliit ni Ethan sa tabi nito, kaya mas kitang-kita kung paano kayang bitawan ng isang tao ang ganoong haligi. Natulala ang panig ni Shadow King. Nang akala nila ay nakita na nila ang lahat, mas kinailangan pang magpakabaliw ni Ethan. Iyan ang ibig niyang sabihin sa pag-apak. Mayroon siyang ikatlong paa. Pero anong klaseng mabangis na hayop ang may ganitong kapangyarihan? Habang nakatitig sa mga pakpak ng espiritual na halimaw na nasa ikapitong antas sa likod ni Ethan at sa kanang braso na may kuko, napaisip sila. Ilang bahagi ng katawan ang mayroon siya. Halimaw. Naisip nilang lahat iyon, napalunok at nanginig sa takot. Nasa loob pa rin ng limitasyon ng isang halimaw na tao si Ethan hanggang ngayon, ngunit lumampas na siya sa pagpapakitang ito. Walang sino man doon ang nag-isip na mabuti ang konklusyong ito. Napatalon sa takot ang mga Drifting Flowers Edifices, Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode, bagamat natuwa sa pagbabaliktad. Sa wakas ay naungusan na niya ang Nine Dragons Diamond Body. Ang kanyang kalamangan ay direktang proporsyonal sa kanilang tsansa na manalo sa digmaang ito. Bumagsak ang tagiliran ni Wanshan, gulo ang kanilang mga puso. Kanina lang, sumisigaw sila na nalampasan na ni Timothy ang kakatwang Ethan. Para lang malaman na si Ethan ay isang halimaw na may mukha ng tao. Paano mo nalalampasan yan? Kahit anong gawin mo, pwede ka nang maging dragon sa lupa, pero kahit isa sa mga tama niya ay hindi mo pa rin kayang tanggapin. Medyo napaaga pa ang dating kumpiyansa ng panig ni Wanshan. Bawat galaw ni Ethan ay puno ng misteryo at mga panlilinlang. Hindi mo siya mapapabagsak ng ganoon kadali. May mas mabuting gawin si Ethan kaysa sa pakialaman ang mga ito, tulad ng pagngiti ng masama. Mas lalong bumaon ang binti ni Kilin sa lupa, dahilan para maipit ang daan-daang metro at maging isang dosina na lamang. Si Wanshan at Regent Estates Venerables ay parang gusto ng umiyak. Hindi man alam ang kapalaran ng kanilang estate lord sa ilalim ng kuko na iyon, iniisip nila ngayon kung may matitira pa bang bangkay. Kung magpapatuloy ka pa sa pagtapak, wala na tayong makikitang kahit isang buto. Napaka-barbaro niyan. Naniniwala si Ethan na ang tunay na kalupitan ay may tiyak na tagumpay. Pumutok. Patuloy lang sa pagtulak si Ethan, binabali ang pundasyon na parang mga sanga. Bawat tunog ay lalong nagdulot ng takot at pangamba kina Wanshan at mga kakampi. Natuwa ang panig ng Drifting Flowers Edifices na nakabalik na si Ethan, ngunit kahit sila ay nahirapan na makita siyang patuloy pa rin sa pagpupersage. Dude, dahan-dahan lang. Kailangan mo ba siyang gawing pagkain ng buto? Ang kakayahan ni Ethan na maging malupit ay ugnay lamang ng panganib ni Timothy. Hindi niya hahayaang magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon ang kalaban. Kailangan niya itong patayin. Dapat ganito na ang nangyari. Nagliwanag ng pula ang braso ni Ethan at bumalik sa pagiging inosenteng braso. Sumilip sa loob ng butas, hindi siya makapagsalita. Ang pundasyon ay naging pulbo sa ilalim ng kapangyarihan ng binti ng Kilin. At isang lalaking kilala ng lahat ang nagpahinga sa gitna ng buhanginan. Kahit na may mga bitek sa buong katawan, at may tumutulo na dugo, masasabing halos hindi na siya makahinga. Buhay pa rin siya kahit na nasa buong lakas na ang binti ni Kilin. Napasinghap si Ethan. Nasaksihan ng lahat ang lakas ng binti ng Kilin, at ngayon ay patunay sila sa matipunong Nine Dragons Diamond Body. Napakatigas ng lalaki. Ubo. Bumulwak ang dugo sa bawat galaw niya, mula sa ilong at bibig, tainga at mata, ngunit napahawak si Timothy sa ilalim niya, habang tumatawa. Ethan, hindi ko talaga inaasahan yan. Pero kahit nasa nakamamatay na galaw na yan, hindi mo pa rin ako mapapatamba. Impyerno ka at ang katawan mo. Durog at sugatan ka na ngayon. Dahil hindi kita kayang patayin gamit ang binti ng Kilin sa unang pagkakataon, tatapusin ka na sa pangalawang pagtatangka. Humph, halos patay ka na. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Mas lalong tumawa si Timothy, parang ganon na nga ang kalahating buhay. Nakalimutan mo na ba? Ang Nine Dragons Diamond Body ko ay umabot na sa ganitong antas sa tulong ng body root. Hindi lang ito matibay, kundi hindi rin ito masisira. Gumawa si Timothy ng isang Senadorius at Tumahol, siyam na dragon na Diamond Body, ikawalong Dragon Soul Transformation, Returning Dragon's Roar. Umungol. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, isang kaluluwa ng Berdeng Dragon ang lumabas mula sa kanyang katawan at umungal habang umiikot ito sa itaas niya.
Tumama sa kanya ang mga berdeng ilaw na nagpagaling sa kanya ng perpekto, ni hindi man lang nag-iwan ng peklat habang ang mga kaliskis ay muling nagbubuklod. Nang bumalik ang kaluluwa ng dragon sa loob, siya na ngayon ang mismong larawan ng kalusugan. Nanginginig sa gulat ang mga mata ni Ethan. Ang paakyat na dragon ay sumanib sa ugat ng body, at ibinabalik ang ganap na kalusugan ng halimaw na ito sa tuwing siya ay napipinsala. Kung ay dadagdag mo pa ang matigas mong katawan, magkakaroon ka na ng isang hindi masisirang makinarya ng pagpatay. Kumunat ang noo ni Ethan. Gulat na gulat si Shadow King. Ginulat sila sa kahangahangang kapangyarihan ni Timothy. Paano nila ito malalampasan? Kahit na makialam pa si Satyr-Gord, wala pa rin siyang magagawa. Dahil kahit kailan ay gumagaling ang matandang halimaw na ito, walang makakatalo sa kanya. Umiling si Levi, paano naman ang dalawa pang banal na dragon, magagawa ba nila? Sabi ni Shadow King, ang alam ko lang ay kaya nilang hawakan si Satyr-Gord, pero hindi nila siya mapapatay. Sa palagay ko ay kabilang din si Timothy sa kategoryang iyon. Basta may paraan, mamaya na lang natin siya iisipin patayin, bulong ni Hollis. Iniunat ni Timothy ang kanyang mga paa bilang panunukso kay Ethan sa itaas, ngunit kalmado pa rin ang lalaki. Kumislap ang mga mata ni Ethan at muling sumuntok gamit ang kanang braso. Dahil wala pa akong paraan para tapusin siya, pipigilan ko siya. Mas mabuti nang pahirapan siya kaysa wala. At sino ang nakakaalam, baka may paraan para patayin siya. Klasikong taktika ng pagpapaliban. Gapyusin muna ang kalaban sa kakamaglaan ng oras para mag-isip. Isa itong napakahalatang pagpili na kahit si Timothy ay nakita ito. Kaya gumanti siya ng isang pitik ng kanyang buntot at tumalon palabas. Boom! Tumama ang binti ni Ethan sa lupa, ngunit hindi si Timothy. Nakasimangot na bumantong hininga si Ethan sa loob-loob niya. At syempre, hindi ito nangyayari ayon sa plano. Nakuha lang niya si Timothy sa unang pagkakataon dahil sa kung gaano sila kalapit at dahil sa elemento ng pagkagulat. Ngunit mabilis matuto si Timothy. Kailangan niyang manatiling malayo at ang bilis niyang iyon ay sapat na para makaiwas. Ang mas malala pa ay hindi pala isang mayabang na matandang baliw si Timothy gaya ng inaasal niya, kundi sa halip ay maingat. Ang pinakamasamang kaaway ay isang maingat. Napabuntong hininga si Ethan. Ang paglabas na walang dala kasama ang kalaban na nakabantay, ay nag-iwan kay Ethan sa tunay na kagipitan. Halimbawa, wala siyang oras para bawiin ang kanyang binti na kilin ng may lumabas na duguan na bibig mula sa likuran. Ethan, ako naman ngayon, hahaha. 449. Kilin si Eld kasabay ng malakas na tawa, isang matinis na tunog ang nagmula sa likuran ni Ethan. Ginamit ni Ethan ang kaliwang braso niya para pigilan ito habang ang kanang braso niya ay bumalik sa normal na laki para sa susunod na suntok. Paf! Paf! Ang pulang kamay ni Ethan ay may hawak na buntot. Ngunit hindi pa siya nakakalabas sa gubat dahil ang pangalawang kuko ni Timothy ay sumunggab sa kanya. Dahil abala ang dalawang kamay at hindi magamit ang Divine Eye of the Void sa napakaikling panahon, ginamit ni Ethan ang kanyang mga pakpak bilang panangga. RIP! Tinusok sila ng kuko ng dragon ng lupa na parang papel, at ibinabad siya sa dugo. Nanginginig ang noo ni Ethan sa sakit, ngunit pawis na pawis pa rin siya. Mabuti na lang at ang si Phantom Wings ay mula sa isang ikapitong antas na espiritual na halimaw at sapat ang kanilang lakas para pigilan ang Earth Dragon's Claw sa kanilang dalawa. Nang inig ang mga pakpak ni Ethan, inilaan ang lahat para lumaban. Ibinuka ni Timothy ang kanyang bibig habang nagpupumiglas ang mga kuko at buntot nito sa kanilang pagkakakulong. Kailangan ni Ethan ng kahit kaunting pangabala at gugulong ang kanyang ulo. Nataranta ang lahat nang makitang napaatras si Ethan. Wala siyang nagawa kundi ang manakit. Mahirap paniwalaan na ganoon kalakas si Timothy gamit ang kanyang Nine Dragons Diamond Body. Si Ethan ay nasa Profound Heaven stage lamang at kahit ang kanyang dalawang brasong parang halimaw ay hindi sapat para iligtas siya mula sa isang mahirap na panahon. Sugurin mo. Ang magagawa ko lang ay umatras. Bumantong hininga si Ethan, medyo hindi nagustuhan ang nangyari habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng ginintoan. Malinaw na nakita ni Timothy ngayong araw na gusto na niyang tumakbo palayo sa labanan. Dahil sa katusuhan ni Ethan, sapat na ang minsang pagkahulog niya sa kanyang mga panlilinlang.
Kailangan na niya itong patayin ngayon kung kailan siya ang may kalamangan. Sino ang mag-aakala kung ano ang maaaring iluto ng lalaking ito sa susunod? Mahina si Ethan ngayon, ngunit ang kanyang walang katapusang mga panlilinlang ay naging dahilan upang hindi siya mahulaan. Kung sa pamamagitan ng isang himala ay makakatakas siya sa pagkakataong ito, mas mahirap pa siyang talunin sa susunod. At kailangan niyang harapin agad si Ethan. Nariyan din ang pamilya ng imperyo na dapat isaalang-alang. Ang pag-iwan kay Ethan na buhay ngayon ay parang paghiwa sa sarili niyang mga paa sa pakikipaglaban niya sa pamilya ng imperyo. Kailangan na itong matapos ngayon. Kumislap ang mga mata ni Timothy sa pagkauhaw sa dugo na nagpanginig maging kay Ethan. Pero hindi yun mahalaga dahil ang gininto ang halo sa kanyang mga mata ay nangangako ng kaligtasan. Hahaha, Timothy, dahil hindi kita matatalo, siguradong magkikita tayong muli. Natatawang sabi ni Ethan habang tumatawa palayo. Mahina ang alon at kung saan maaaring hindi ito mapansin ng isang peak radiant stage expert, magagawa ito ng isang Nine Dragons diamond body. Nanginginig ang kanyang nakakatakot na mga tainga at kinutya ni Timothy. Hay, malaking tsansa, Ethan. Siyam na dragon na may diamanteng katawan, alon ng dragon sa lupa. Umungol. Napaungol si Timothy sa isang lugar na 1,000 metro ang layo. Isang sinag ng dilaw ang lumabas mula sa kanyang bibig, saktong paglitaw ni Ethan, hinihingal. Umiyak si Ethan sa loob-loob niya, pero huli na ang lahat. Boom! Kumikinang ang pagsabog at natama ni Ethan ang dilaw na haligi sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binisita ang mga mangkok ng 5 bundok bago siya natabunan ng mga guho ng mga ito. Napakaraming alikabok kaya't bumuo ito ng isang bagyo. Hindi nagtagal ay lumiwanag ito at ibinunyag ang lahat ng sira-sira. Isang pulang bakas ang lumabas mula sa mga bato na parang isang madugong bukal, at inagaw ang anumang pag-asa na buhay pa si Ethan. Katie wala Kindstone. Natarante sina Johan at ang iba pa. Nag-aalala rin ang Drifting Flowers Edifices at Veiled Dragon Pavilion. Nanunuya si Timothy, ang Dragon Vein Soul ay isang espiritu ng tagapagbantay ng mga lupain. Dahil nagsasanay ako sa Nine Dragons Diamond Body at nasaan yung Earth Dragon din, kaya kung mapansin ang anumang pagbabago sa lugar. Ang pag-abala sa espasyo sa paligid ko ay parang pagpipinta ng target sa iyong likod. Ang Earth Dragon Wave na iyon ang aking tunay na kapangyarihan. Kahit ang Earth Dragon Claw ay hindi kayang hawakan ito, bukod pa sa tamaan ng diretso sa dibdib. Patay na siya ng walang duda. Hindi matatalo si Timothy. Ikaw one-shot side-cheered. Habang namumutla ang angkan ng Larsen, ang kanilang mga pag-asa ay tumatagas mula sa kanila na parang dugo mula sa mga batong iyon. Ang deklarasyon ni Timothy ay hindi lamang para magyabang. Si Katie wala Kindstone ang may pinakamasamang kapalaran sa pagkakataong ito. Pero kung wala siya, ano ang dapat nilang gawin? Mas mabilis na dumating ang kawalan ng pag-asa kaysa sa kaya nilang tanggapin. Si Ethan lang ang gusto ni Timothy. Para sa isang eksperto sa Radiant Stage, siya lang ang mahalaga, at ang iba ay parang mga langaw lang. Hanggat mamamatay si Ethan, mawawala na ang lahat ng iba pa. Matibay na ang kutob niya sa tagumpay. Bumantong hininga ang panig ni Levi, nananagoy at umiiling. Isang makapangyarihang karakter tulad ni Ethan ang natama ng isang beses ni Timothy. Ang kapangyarihang ito ay kakilakilabot. Pinagmasdan ni Hollis ang halimaw ng may takot. Bumantong hininga si Shadow King, sapat na ang pagkakaroon ng matigas na katawan ng Nine Dragons Diamond Body, pero dahil sa body root, wala siyang talo. Mas malala pa siya kay Satyr Gord. Iniisip ko kung kaya ba namin siyang labanan ng dalawang iyon. Senior, hindi lang iyon. Nang winasak ni Satyr Gord ang Titans, nagawa niya ito ng mag-isa. Napakakaunti ng kanyang mga kamao para hawakan ang napakarami at sa huli ay limitado. Ngunit gusto ni Timothy ang mundo, mayroon siyang hukbo at kapangyarihan. Mas mahirap ito kaysa kay Satyr Gord. Sabi ni Levi. Nag-isip naman ang iba at muling bumantong hininga. Tumahimik ang larangan ng digmaan, tumigil ang lahat ng labanan at lahat ay humarap kay Timothy. Maaaring sa takot, tuwa, o paggalang. Ngunit para kay Timothy, hindi mahalaga ang mga kaalyado o ang mga kaaway. Simula nang mapatay niya si Ethan, isang bagay ang naunawaan niya mula sa mga titig na sumasamba sa kanya. Walang kahulugan ang kakampi o kaaway, tanging ang sukdulang kapangyarihan lamang ang mahalaga.
Sa sapat na kapangyarihan, walang sino man ang makakahawak sa kanya. Sa sapat na kapangyarihan, walang sino man ang magtatanong sa kanya. Hahaha. Tumatawa si Timothy at lumipad papunta sa puntod ni Ethan, umuungal, Ethan, oras na para ibalik mo ang huling kaluluwa ng dragon. Gusto kong maabot ang ethereal stage, at maging una sa Titans. Bago pa man siya makarating sa Bunten, isang alon mula sa mga guho ang unang humampa sa kanya. Huminto si Timothy, tumangala sa langit, Ethan, kumusta ka pa? Naroon na si Ethan ng sumunod na sandali, kahit na mapatla, duguan at hingal na hingal. May napakalaking butas din sa kanyang dibdib. Kay komportable nga niya na hindi siya tuluyang tinamaan. Malubha lang ang kanyang sugat, pero buhay pa rin. Napabuntong hininga ang tagiliran ni Johan. Ang mismong pag-iral ni Ethan ay nagbigay buhay sa pag-asa. Anong trick ang ginawa mo? Ang Earth Dragon Wave na iyon ay may kapangyarihan ng 8 kaluluwa ng dragon. Maaaring nailigtas ka ng mga kamay na iyon ngunit kahit saan pa ito tumama, tatama ito sa iyo at sesubog ka. Kahit na gamitin mo ang 2 braso para depensahan, wawasakin ng pagkabigla ang iyong katawan. Paano ka halos hindi nasugatan? Sigaw ni Timothy. Natatawang sabi ni Ethan, habang nasa iyo ang Earth Dragon Wave, nasa akin ang Killing Shield. Huwag mong isipin na kaya mo akong pabagsakin sa isang suntok lang. Masayang tiningnan ni Ethan ang pulang liwanag sa ibabaw niya. Pinalad naman, mula sa pagpino ng braso ni Kilin sa kanyang katawan, naglabas pa ito ng pulang kalasag. Ito ang parehong pulang panangga na nakita niya sa Lightning Canyon, ang depensa ng Soaring Kilin. Kahit ang lilang kidlat ng Heavenly Emperor ay hindi kayang tumagos dito, paano pa kaya ang ibang bagay? Malubhang nasaktan si Ethan sa pagtama ng Earth Dragon Wave at hindi sa mga sumunod na pagyanig. O baka pira-piraso na siya ngayon. Tuwang-tuwa si Ethan na nakapunta siya sa Lightning Canyon. Naging mabangis ang mga mata ni Timothy. Masyadong malapit si Ethan sa ngayoy hangkag na dibdib gamit ang napakaraming kasanayan. Nagsimulang bumuhos ang takot, iniisip ang hinaharap. Natatawang sabi ni Ethan, sayo na ang round na ito. Magkikita pa tayo. Dinala ng kanyang mga pakpak ang kanyang pira-pirasong katawan. Umungol si Timothy sa likuran niya, saan mo sa tingin pupunta? Nandito lang ang ulo mo. Sa isang iglap ay nawala ang 2. Ang larangan ng digmaan ay puno ng mga paipong mukha, ngayong wala na ang mga commander, ano ang dapat nating gawin? Biglang sumigaw si Winford, Susmariosep, panlilin lang yan ni Ethan. Umatras ka. 450. Nagbanggaan ang mga naglalasan, anong problema, Sir Leng? Humina na ang moral ng kalaban. Paano tayo makaka-address ngayon? Tanong ni Wanshan. Mabigat ang pakiramdam ni Winford, nag-isip bago nagsalita, hindi ako masyadong malinaw sa sarili ko, pero ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa akin ng laban sa esoteric debate. Nabihag ang puso ng mga Panginoon ng bahay. Ramdam mo rin yan, di ba? Nasa lubid si Ethan, walang labasan pero alam nating lahat kung ano ang kinalabasan. Kumabog ng malakas ang puso ni Winford. Natigilan at natakot si Wanshan, ginagawa ang ganap na pagkatalo na maging ganap na tagumpay. Sir Leng, sinasabi mo ba ngayon na siya rin? Hindi. Malinaw na sugatan siya, walang kalaban-laban, at natalo. Ayaw maniwala ni Wanshan, pero bumulong pa rin, kahit na ganoon din ang nangyari sa kanya sa esoteric debate. Hindi, mas malala pa ang pinagdaanan niya noon. Pero nanalo pa rin siya, winasak ang koponan ni Quinley at pinahirapan sila hanggang mamatay. Sir Leng, ang ibig mo bang sabihin ay isang patibong ang pagkatalo ngayon? Nanginig si Boyet. Simula ng esoteric debate, ang kalupitan ni Ethan ay nag-iwan sa kanya ng trauma. Sa anumang kaso tulad nito, ang kalaban ay iniwang halos patay na, naghihintay na sila ang pumugot ng ulo. Ngunit alam ng lahat na si Ethan ay isang anomalya. Hanggat may hininga ang katawan niya, anumang bagay ay maaaring mangyari. Napakaraming beses na nilang nakita kung paano binaligtad ni Ethan ang sitwasyon sa pinakamasasamang pagkakataon, at sa mga paraang may isip niya. Bumantong hininga si Winford, hindi ako sigurado. Isa ang bata sa iilang hindi ko makita.
Pero isang bagay ang sigurado, natalo si Ethan ngayon, pero kahit na ganoon, tumakas pa rin siya. Isa itong patibong para akitin ang tigre. Nanginig ang lahat at tumingin sa dalawang hukbo. Kung wala si Timothy na sumusuporta sa kanila, natatalo sila. Sa digmaang ito, matatalo sila sa huli. Dahil ang mga eksperto ng magkabilang panig ay nasa parehong antas, tanging ang mga demonyo ng Larsen clan lamang ang nag-iisa. Hindi pa kasama rito ang kayang sayangin ng makapangyarihang mag-asawa ang isang Regent Estate Venerable sa isang iglap. Habang ang apat na mapanlinlang na demonyo ay kayang panatilihing abala at nagdurusa ang 20 sa kanila. Kung masisimula ang laban, marami silang mapapahamak. At kahit na maswerte ang Timothy, mapait lamang ang kanilang makukuhang tagumpay. At isipin na kailangan pa rin nilang labanan ang pamilya ng imperyo, para sa kanilang lahat ay hindi sulit iyon. Sumulyap ang mga Panginoong may lupa kay Winford at Tumango. Pero kailangan muna nilang makuha ang pagsang-ayon ng angkan ng Larsen. Nagpakita ng nakakatakot na ngiti sina Johan at Jillian. Umungol si Johan, mga kapatid at kakampi ng angkan ng Larsen, sama-sama na. Dukutin natin sila. Elder Quill, mababa ang moral natin, paano? Sigaw ni Lola. Kumaway si Jillian, sabi nila, walang kinatatakutan ang Lady of Steel, kaya bakit ka nanginginig? Hindi mo ba nakikita, kahit wala ng superpower ang bawat kampo, pabor sa atin ang sitwasyon. Kahit na mapait ang tagumpay, tagumpay pa rin ito, hay. Tiningnan ni Lola ang lahat para malaman kung totoo nga. Siya at ang isa pang pinuno ng sambahayan ay masyadong nalulong sa kanilang kawalan ng pag-asa sa pagkawala ni Ethan kaya hindi nila ito makita ng malinaw. Dahil wala na ang dalawang kakatwang iyon, sila ang pinakamalakas. Tiningnan ni Lola ang kanyang mga kakampi, plano ba ito? Ni Katie wala Kindstone. Nagkatinginan ang dalawa, saka Tumango. Hindi rin alam ng magkasintahan ang nangyari. Hindi kailanman gagawin ni Ethan ang mga bagay ng walang pag-iingat. Totoo ang kanyang pagkatalo, ngunit hindi iyon ang issue rito, sa halip ay ginagawa itong isang pagkakataon para manalo. Isang bagay na ibinigay sa kanila ni Ethan. Para mapasigla ang kanilang loob, kinailangan sabihin ng makapangyarihang mag-asawa na ideya iyon ni Ethan. Nag-alab ang galit ni Lola at ng mga kasama niya, nahulog sila sa patibong ni Katie wala Kindstone. Umatake kayo. Umungol. Ang nalulumbay na pangkat ng Larsen clan ay agad na sumigaw at umungal. Sa isang digmaan, ang natatalong panig ay teknikal na mapapahamak. Ngunit dahil pinaniwalaan silang lahat na bahagi ito ng mapanlikha at walang kapintasang pukana ni Ethan, at dahil naalala nila ang kanyang tusong ugali, walang sino man ang umami na totoo ang kanyang pagkatalo at sumalakay sa kalaban. Natigilan ang kalaban, parang mga pato na nakaupo. Ibig sabihin ba niyan ay nahulog tayo sa patibong niya? Humarap ang panig ng Regent Estate sa mga may kapangyarihan. Ngunit nakikinig na sila ngayon sa haka-haka ni Winford. Alam nilang hindi ito katulad ng ipininta ni Johan, kaya paano pa nila mapapasigla ang kanilang loob. Sumama sa kanila ang mga pinunong iyon sa pagpapakita ng parehong gulat na mukha. Bumagsak ng husto ang moral ng pangkat ng Regent Estate, at may ilan pang ang naniniwalang ang Estate Lord ay punching bag na ngayon ni Ethan sa isang masalimuot niyang plano. Matigas ang Estate Lord, pero walang makakatagal sa mga nakakabaliw na laro sa isipan ni Ethan. Hindi ba't pinaglaruan hanggang mamatay ang panganay na batang Panginoon sa isang laban ng 4 laban sa isa? Namutla ang lahat, nanlulumo ang kanilang mga puso at nawalan ng pag-asa. Habang ang kabilang panig ay umuungal na para umalis. Nakatingin sa kanila na parang isang grupo ng mga tupa na naghihintay sa pagbagsak ng palakol. Sampin mo si Wanshan, Sus Mariosep. Paano nangyari ito? Huli na para umatras ngayon. Hahabulin nila tayo. Mas mabuting lumaban. Ganun na ba kabobo si Estate Lord Dunford para hindi makakita ng ganoong kasimpleng trick? Oo, paano siya naloko ng ganito kulumang panlilinlang? Bumantong hininga si Winford. Ngunit alam niya ang katotohanan. Hindi kailanman naloko si Timothy, kundi kalkulado lamang ang kanyang ginagawang panganib. Mas malaking banta si Ethan kaysa sa kapalaran ng labanang ito.
Maaaring mamatay ang mga eksperto ng Regent Estate dito ngayon, ngunit hanggat natalo si Ethan, isa itong panalo para sa kanya. Masyado siyang kumpiyansa sa kanyang Nine Dragons Diamond Body, iniisip ang kanyang sarili na hindi mapipigilan. Panginoon ng ari-arian, nawala na ba sa isip mo ang lasa ng tagumpay? Nakalimutan mo na ba si Satyr Gord 300 taon na ang nakalilipas? Bumantong hininga si Winford. Nagsago pa ng mga hukbo. Palm na may bahagharing ulap. Pinakawalan ni Boyet, na nangunguna, ang kanyang nakalalasong ambon upang makuha ang kalamangan. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay sinalubong ng isa pang lason na ambon mula sa angkan ng Larson, na nagpa-atras dito. Siyam na lason na pantasya ng palma. Umungol si Sam. Naglaho ang ambon at paminsan-minsan ay lumilitaw, na nagiging dahilan upang mawala ng saysay ang depensa. Hindi lamang nito hinigop ang Rainbow Cloud Palm, kundi nilason pa ang maraming eksperto, hanggang sa puntong maging ang mga eksperto sa Radiant Stage ay nalason din ito, kaya nawalan sila ng kuryente. Anong lason na sining yan? Nauutol na sabi ni Boyet. Natatawang sabi ni Sam, hihihi, oh Lord, ang bilis talaga ng panahon, no? Mas malakas ba ang 9 Poison Fantasy Palm ni Katie Wala-Kindstone kaysa sa Rainbow Cloud Palm ni Phil Kinghall? Sus Mariosep na taksil, ang lakas ng loob mong ipakita ang mukha mo sa akin. Mura ni Boyet. Ngumisi si Sam, Boyet, hindi kita nilabanan dahil sa respeto, pero pagkatapos mong umalis sa Phil Kinghall, paano mo tinrato ang disipulo ko? Ngayon, babayaran natin ang lahat ng utang. Utang. Kayong dalawa ay mga traidor ni Phil Kinghall. Papatayin kita kung saan ka nakatayo at lilinisin ko ang bahay ko. Sinipa ni Boyet si Sam para sa kanya, na siya ring gumawa ng pareho. Boom! Nagbanggaan ang dalawang palad at kumalat ang lason kaya't ang lahat ay nakalayo ng 1,000 metro. Kilalang kilala nila ang Rainbow Cloud Palm at hindi nahirapang iwasan ito. Ngunit sa kaso ng 9 Poison Fantasy Palm, dahil sa walang katapusang pagkakaiba-iba nito, imposibleng ipagtanggol ang lahat ng 81 lason mula sa pagtagos. Sa loob ng ilang segundo, si Boyet ay puno ng 5 kulay na batik, nalason at nasasaktan. Bilang isang kapwa manlalason, alam niya ang malaimpyernong kapangyarihang taglay ng galaw na ito. Pero dahil mas malakas ang galaw na ito kaysa kay Phil Kinghall, kasama ang mga nakakatakot nitong galaw, nabigo siyang makaiwas, kaya nawalan siya ng lakas ng malason. Habang lumalaban siya, lalong lumalala ang sitwasyon, at lalong tumutulo ang mga luha niya. Saan ba nakuha ni Sam ang sining na ito? Hindi ba't ang Phil Kinghall ang pinakamagaling sa Titans pagdating sa lason at mga tableta? Nalungkot siya nang maalala ang kakaiba at kamangha-manghang sining ng bawat eksperto ng Larson clan. Alam ni Boyet na isang halimaw si Ethan, isa ba siyang buhay na aklatan o ano? Paano niya nagagawang makaisip ng napakaraming paraan ng paglilinang at maging isang paraan ng paglilason? Isang mapanlinlang na manloloko. Nagmura si Boyet habang nakasimangot. Alam niyang ang lason ay tumatagos sa kaibuturan niya. 451. Nagbanggaan ang mga hukbo na parang mga baha. Ang panig na nagtulak sa kabila, na pumipilit sa kanilang momentum, ay malapit nang makakuha ng kontrol sa buong larangan ng digmaan. Isang papel na pinakaangkop sa isang tagalason, lalo na pagdating sa mga digmaan. Minamaliit ni Ethan ang mga panlalason, sinasabing wala silang silbi sa labanan ng mga eksperto, ngunit pagdating sa pagpatay, walang mas mahusay dito. At sa isang labanang tulad nito, ang isang manlalason ay isang puwersang dapat isaalang-alang, isang tunay na Grim Reaper na ginagawa ang kanyang trabaho ayon sa layunin ng Diyos. Alam ni Boyet ang kanyang kahalagahan, nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit laban sa traidor na si Sam, nawala ang kanyang pagkakataon at sa halip ay nagdusa siya sa pagkalason sa kanyang sarili sa isang malupit na baluktot na kabalintunaan. Lalo lang siyang nahihiya dahil doon. Ang dakilang Hall Lord na gumagamit ng lason para pumatay ng iba ay pinaglilingkuran na rin ngayon ng parehong barya. At ang lason ni Sam ay hindi lamang limitado sa kanya, kundi pati na rin sa mga eksperto ng pangkat ng Regent Estate. Kung actress siya ngayon, wala nang matitirang pangalan na mapag-uusapan. Pinanood ni Juan siya ng nakalalasong ambon habang siya ay uma-actress.
Isang dosenang eksperto sa Radiant Stage, na may kumpiyansa sa kanilang lakas, ang sumugod dito upang pabagsakin si Sam. Kinailangan niyang mamatay para mabuhay ang kanilang hukbo. Pumasok ang makapangyarihang mag-asawa ng Larsen clan sa kalagitnaan ng eksena at tinutulak ang mga matatandang ito paatras ng may kaawa-awang mga mukha. At wala pa iyon sa kalahati. Ang ikinalungkot nila at hinaanggad nilang punitin ang dalawa ng pira-piraso ay ang katotohanang minana ng buong angkan ng Larsen ang mahusay na kasanayan sa pagliko ni Ethan. Sa pagbagsak ng Hell Valley, Pilking Hall, at Mary Woods, pinalakas ng Larsen clan ang kanilang mga nakatatanda sa bawat pagbagsak ng kanilang mga bahay. Ang mga kagalang-galang at matatandang hindi sumuko sa mga pangako ni Ethan na may mahusay na pananalita ay naging halimbawa para sa mga sumunod. Ngunit ang ilang naiwan ay tiyak na nakatakas sa pagkawasak ng mga bahay at nakabalik sa kanilang mga Panginoon ng sambahayan. Maayos naman ang lahat sa ngayon. Dahil malapit na malapit ang mga bagong elder na ito sa isa't isa, at dahil may lason si Sam para maglinis ng daan, kapag naungusan na ng Larsen clan ang kanilang mga kaaway, susundin nila ang masamang plano ni Ethan na saktan ang kanilang mga puso, at hindi habulin ang natalo nilang kalaban. Kapag dumating ang panahon ng kagipitan, pipiliin ng mga ekspertong ito ang pagsira sa sarili at iyon sana ang mas malala pang senaryo. Kaya bago magsimula ang digmaan, tinuruan sila ni Ethan na itoon ang kanilang mga isip, manawagan sa kanilang habag at pagkakaibigan. Ang pinakamahusay na plano sa ngayon. At kaya, sa loob ng malupit na larangan ng digmaan, ilang nakakaantig at masasayang muling pagsasama ang naganap sa liblib na mga sulok. Kapatid, sumuko ka na ba sa Larsen clan? Gulat na tumingin ang ikatlong venerable ng Hell Valley sa isa pa, akala ko pinapatay ka ni Ethan ng 3. Bumantong hininga ang dating mataas na kagalang-galang ng Hell Valley, mahabang kwento. Sa kabuuan, kasama na tayo ng angkan ng Larsen ngayon. Si Ethan ay isang malupit na pinuno, pero hanggat hindi mo siya ginagalit, malaki ang respeto niya sa atin. At tinanggap pa niya tayo gamit ang mga pamamaraan ng paglilinang na hindi pa nakikita ng Titans. Sigurado kami na sa loob ng 50 taon ay maaari na tayong makapasok sa ethereal stage. Ano? Natigilan ang ikatlong kagalang-galang, kapatid, hindi ba't sinabi mong wala tayong pagkakataong maabot iyon gamit ang ating talento? Hahaha, kanina pa iyon, dahil limitado ang resources ng Hell Valley. Pero nang makilala ko ang Larsen clan, napagtanto ko na ang 7 noble houses na iyon ay mga ignorante lang. Ang Larsen clan ay may mas malaking pamana kaysa sa pamilya ng imperial. May mga bihirang sangkap na nakatambak sa mga bundok sa hindi mabilang na mga singsing. Ang tanging trabaho ng Vicious Pilking na si Sam ay kumuha ng ilang alchemy disciples at maghurno sa Pil House. Gumagamit pa nga sila ng mga sangkap mula sa ika-6 na baitang para mapabilis ang paggawa ng mga tableta mula sa ikatlong baitang. 100,000 ang mga ito. Saan talaga ang mga supot ng pera na yan? Puri ng mataas na kagalang-galang. Natigilan si Third Venerable. Bakit napakagaling ng isang third-rate clan? Sa kanilang mga gamit, walang sino man sa Titans ang makakapantay. Parang inani nila ang bansa sa loob ng 1,000 taon. Sumeryoso ang mataas na kagalang-galang, matandang ikatlong, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang Panginoon. Ayaw ko na ako ang manakit sa iyo, kapatid, at 3 pagpipilian lang ang maibibigay ko sa iyo. Umalis ka at mamuhay ng hiwalay, malayo rito, manatili ka at wala akong magagawa kundi ang labanan ka, o sumama sa angkan ng Larsen at mamuhay kasama ang iyong mga kapatid. Iyan. Naguluhan si Third Venerable. Dahil ayaw mong sumama sa amin, umaasa na lang ako na aalis ka na. Tayong 4 ay nagtatrabaho ng magkakasama sa loob ng maraming taon. Ayokong makita ang duguan na mukha ng aking kapatid. Umiling ang mataas na kagalang-galang. Kumaway ang ikatlong kagalang-galang sa lahat ng dako, nako, hindi, kuya, mali ka. Gusto ko lang itanong, totoo ka ba? Nagningning sa kasakiman ang mga mata ng ikatlong kagalang-galang. Siyempre, nagsinungaling na ba ako sa iyo sa loob ng maraming taon? Nakataas ang ulo ng mataas na kagalang-galang, ang matandang ikatlong si Ethan ay isang dalubhasa sa taktika at mayroon ng plano para pangasiwaan ang lahat. Sa tingin mo ba talaga ay mananalo ang Regent Estate?
Tumingin ka sa paligid mo, ang angka ng Larsen ay patuloy na tumataas. Kahit na malakas si Timothy, hinahabol niya ang kanyang libingan. Si Ethan lang ang mananatili sa mundong ito. Winarak niya ang lahat ng bahay sa Titans, kahit ang mga kakampi niya. Bamulong ang mataas na kagalang-galang, itinalaga ni Katie Wallerstone ang angka ng Larsen bilang pinakamalaki, kaya ito ang pinakamataas na kapangyarihan sa Titans. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Halika, sumama ka sa amin bilang isang bagong elder. Ito na lang ang pagkakataon mo. Ano, iisang kapangyarihan lang. Ganoon ba kaambisyon si Ethan? Nag-isip-isip at tumango ang ikatlong kagalang-galang, kuya, nais kong huwag sirain ang ating kapatiran at umaasa lamang akong makatayo sa tabi mo habang ginagawa natin ang kasaysayan. Magaling, matandang pangatlo, wala na akong inaasahan pa. Hinawakan ng mataas na kagalang-galang ang kanyang palad, kinuha ang isang maliit na bote mula sa kanyang likuran na may bloodworm sa loob, kapatid, para makapasok sa Larsen clan, kailangan mong inumin ang bloodworm na ito. Hindi ito nagustuhan ni Third Venerable, ngunit mula sa seryosong tingin ng High Venerable, hindi ito biro. Muling naalala ang pangako ng mga mapagkukunan mula sa angka ng Larsen, nilunok ito ng ikatlong kagalang-galang. Tumawa si High Venerable, sabay na naglakbay papuntang Regent Estate para patayin ang iba pa nilang kasama. Nangyari ang parehong palitan ng salita sa lahat ng dako. Sinasabing palabas lang ito ng kapatiran gayong napakagaling naman pala ng nakalawit na pain. Wala namang tirahan ang mga lalaking ito, wala man lang silang oras para mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan. Dumating ang angka ng Larsen na nag-abot ng kanilang kamay na may gintong plaka. Sinong matinong tao ang tatanggi dito? Bilang karagdagang patunay ng katapatan, nagmula ito sa mga dating kaibigan. Ilang oras na ang nakalipas nang may natuklas ang kakaiba sina Wanshan at ang iba pang mga Panginoon. Ano ang ginagawa ng mga kagalang-galang at matatanda na nag-aagawan ng daan? Hindi ba't medyo maaga pa para bumalik? At bakit napakarami nila? Matagal bago nila ito pinoproseso, kaya naman iisa ang naging conclusion nila, umatras na lang kayo. Malaking digmaan pala ang naging resulta. Hindi kami pinaponte ng kalaban para patayin, kundi para patalakodan kami. Paano sila mananalo ngayon? Ang natitira na lang ay ang pagtalikod din nila. Bumantong hininga si Winford. Ang psikolohikal na pakikidigma ni Ethan ay parang ibang mundo. Ano nga ba ang ginamit niya para makamit ito? May kakaiba siguro rito para makakuha ng ganito karami sa maikling panahon. Balik tayo sa Regent Estate. Pag-iisipan natin yan. Sigaw ni Winford sa kanyang pangkat. Sinusundan sila ng angka ng Larsen. Pinanood ng tatlo ni Shadow King ang kakaibang digmaan nang walang ekspresyon ang mga mukha. Ano ba to? Anong ginawa sa kanila ng Larsen clan? Hindi ba't napakabilis? Gulat na gulat si Shadow King. Bumantong hininga si Levi, kung naghahanap ka ng espesyalista sa pagiging eksperto, pumunta ka sa Larsen clan ng Rockland City at hanapin si Ethan. Kumunat ang noo ni Shadow King. Kahit wala si Ethan, lahat ay sumusunod pa rin sa niyang mga patakaran. Ang tagumpay ng Regent Estate ay batay lamang sa Nine Dragons Diamond Body ni Timothy habang si Ethan ay may ilang tactical na panlaban bukod sa kanyang sarili. Sa madaling salita, ang panlilinlang niyang ito ay may mas mabigat na epekto kaysa sa kanyang lakas. Sa aspetong ito, natalo ni Ethan si Winford ng milya-milya. Ginagamit niya ulit ang sarili niya bilang pain. Bumantong hininga si Levi, ginamit ni Ethan ang parehong taktika sa esoteric debate ng walang kahirap-hirap. Samantala, nahuli niya si Winford na hindi handa, ang kanyang mga pukana ay gumagana ng buong lakas kahit na wala siya. Nanalo siya sa lahat ng aspeto. Sa tingin mo, peke ba ang pagkatalo niya? Tumingin si Shadow King sa langit, kung gayon, siguradong may paraan siya para harapin si Timothy. Naku-curious talaga ako kung ano ang maaaring pumihil sa Nine Dragons Diamond Body. Ang huling kalaban ni Ethan ay maaaring tayo. Tumango sina Levi at Holly habang lumilipad palayo para panoorin ang mga pangyayari. 452. Whoosh! Paminsan-minsan ay may kislap ng pula sa kalangitan, kasabay ng gininto ang liwanag ng kanang mata ni Ethan.
Sa likuran niya ay may dilaw na ilaw, hindi siya napapansin sa bawat pagtalon niya ngunit napakabilis kaya walang makakilala kung ano iyon. Lumitaw si Ethan 1 milya ang layo para lang makita ang parehong dilaw na ilaw sa kanyang dinaanan. Nagngalit siya ng kanyang mga ngipin, dumura ng dugo ng ilang beses at bumalik sa pagtakbo. Patuloy na sumusulpot si Ethan bawat milya, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya talaga maigalaw ang kanyang dilaw na buntot. Nasa likuran niya si Timothy. 3 buong araw, ganoon katagal silang naglaro. Tumutulo pa rin ang buta sa dibdib ni Ethan, ang kanyang mukha ay mas maputi pa sa papel. Ngunit hindi siya tumigil sa paggalaw, kahit huminga man lang. Kahit 1 minutong pagkaantala ay baka mapunit na naman siya ng kakatwang iyon. Umiling si Ethan. Ang tanging reklamo niya sa Nine Dragons Diamond Body ay ang kakayahan nitong dalhin si Timothy sa ethereal stage kapag nagsama-sama na ang 9 na kaluluwa ng dragon. Ngayon, magdudulot iyon ng kapahamakan kahit para sa kanya. Kaya, hinayaan na lang niya ang matandang lalaki na makuha ang 8 dragon na iyon, hanggang sa maabot niya ang tugatog ng Radiant Stage, habang iniisip na kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakalaban sa binti ng sagradong halimaw na si Kilin. Gamit ang tangible projection, ang braso ng Kilin ay parang isang suntok mula sa langit, na wawasak sa lahat kung hindi man tuluyang papatay sa kanya. Kinumpirma rin ng katotohanan ang katotohanang ito. Nakadapa si Timothy sa ilalim ng binti ni Kilin kahit na mayroon siyang 9 Dragons Diamond Body. Pero base sa kalkulasyon ni Ethan, ang body root ay isinama sa 9 Dragons Diamond Body para magamit ang returning dragon stick na iyon at nakabalik agad siya sa aksyon. Ginawa nitong tunay na walang talo ang kanyang katawan at nawalan pa ng masabi si Ethan kung paano ito lalabanan. Hindi rin siya binigyan ni Timothy ng oras para pag-isipan, at gumanti ng atake at ginawa itong pangalawang pagkatalo ni Ethan. Una ay si Satyr-Gord, syempre. Kinailangan aminin ni Ethan na hindi niya naabot ang 9 Dragons Diamond Body. At kahit natalo siya, hindi iyon nangangahulugan ng pagkatalo. Habang ang may masamang reputasyong Katie walang angka ng Larsen ay nagtuturo sa kanyang mga kakampi na parang isang konduktor, walang sino man ang makakalaban sa kanyang mga baluktot at masasamang tukana. Kaya nang ang habulan na ito na lamang ang natitirang opsyon, buong karangalan niyang sinabi sa impyerno at iniwan ang larangan ng digmaan sa mga kamay ng kanyang pinakamahuhusay na tauhan. Lubos siyang kumbinsido, batay sa mga eksperto ng angka ng Larsen at sa mga nakakaakit na panlilinlang na iyon, na babagsak ang Regent Estate. Mga panlilinlang na epektibo lamang kung wala si Timothy, kahit pansamantala lamang. Kung hindi, ang lumang supot ng mga buto ng diamante ay magiging tanglaw ng pag-asa at ang pagliko ay kailangang paikliin. Sino ba naman ang hindi matatakot na mabasag ng kakatwang ito ang melon niya? Hindi naman siguro bagong traidor yan. Kinailangan lang iligtas ni Ethan si Timothy para hindi gumana ang tusong plano nito. Pero tatanggapin ba ng dakilang Panginoon ng ari-arian na si Dunford ang pain? Nang ganoon na lang. Oo. Tiyak na sigurado si Ethan. Bilang panimula, matapos talunin si Ethan, ang kanyang tiwala sa kanyang lakas ay sumabog sa mga bagong hindi nakikitang taas. Dahil sa mahalagang halaga ni Ethan para sa tagumpay ng angka ng Larsen, kung siya ay patay na, ang angka ng Larsen ay mawawala ng saysay. Kung nariyan si Ethan, gaano man kasira ang angka ng Larsen, o gaano man ito kadalas matalo, para pa rin itong damo sa tagsibol, na sumisibol mula sa alam ng Diyos kung saan, na may higit na lakas kaysa dati. Sandali na lamang ang hihintayin. Hindi yun maaaring hayaan ni Timothy. Ang malubhang sugat ni Ethan ang pinakamagandang pagkakataon para tuluyan siyang patayin. Pangalawa, si Ethan ay sadyang napakatalino, kaya't natatakpan ang liwanag ng Larsen clan. Sa bawat pagharap ng Regent Estate kay Ethan, malaki ang kanilang natatamong pagkatalo. Hanggang sa puntong naniniwala ang buong Regent Estate na ang digmaang ito ay laban lamang kay Ethan. Baliwala lamang sina Jigo at iba pang mga eksperto. Bukod pa riyan, ang buwan ay mas maliwanag pa kaysa sa kahit anong bituin. Masyadong nakakainis si Ethan, masyadong namumukod tangi, binubulag niya ang kanilang mga mata sa katotohanan at sa iba pang mga eksperto ng Larsen clan. Maging si Winford ay natangay din dito. Si Ethan lang ang nasa kanyang paningin. Kapag natalo ang lalaking ito, tapos na ang lahat. Nagtuon siya sa pagpapalakas ng kapangyarihan ni Timothy, ang 9 Dragons Diamond Body, para lang harapin si Ethan.
Ngunit sumalungat si Ethan sa kanilang iniisip, iniwan ang kapalaran ng digmaan sa kamay ng iba, hindi binigyan si Winfred ng planong kontrahin at napilitan itong tumakas. Nakakatawa, hindi nga iyon plano ni Ethan, kundi plano bilang. Kung sinira niya si Timothy doon, siya na sana ang nangunguna sa pag-atake ngayon imbes na tumakbo palayo. Umiling si Ethan at bumantong hininga, paos-paos habang tumatakbo. Mas malaki ang pinsalang ibinigay ni Timothy sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Iniisip ko kung kaya ko bang maghintay para makumplito ang plan B. Tumingin si Ethan sa unahan at huminga ng malalim, ubo, kaunti pa. Muling kumislap ang kanang mata ni Ethan, kasabay ng paglapit ng dilaw na ilaw sa likuran niya at naramdaman niya ang pananakit ng kanyang ulo dahil sa ingay ng pag-atake. Hinarang ni Ethan gamit ang kanyang mga braso. Boom! Bumagsak siya sa mabatong lupa at kapalit niya ay buntot ng mabangis na dragon. Hahaha, Ethan, pagkatapos ng 3 araw na paghabol, sa wakas ay naubusan ka na rin ng lakas. Hinihingal na hinayla ni Ethan ang sarili mula sa tambak ng mga bato, 20 milya na lang at makakarating na sana ako. Pero kung aalis na ako ngayon. Napakurap si Ethan, napansin ang nakatitig na tingin ng kanyang kalaban para sa anumang galaw, at bumantong hininga. Ang hirap ng lumabas ngayon dahil sa bogbog niyang katawan. Pero hindi kailanman naging ugali ni Ethan ang pagsuko sa sarili. Timothy, alam mo ba na pinaglaruan kita? Pinapatay na ang mga tauhan mo ngayon din. Pangungot siya ni Ethan. Tumawa si Timothy, Ethan, ang buhay mo ay katumbas ng 1,000 hukbo. Kung matatalo sila dahil sa angkan ng Larsen, patunay lang ito na wala silang silbi. At hindi ako sanay sa mga pabigat dito. Pero kung mamatay ka, walang pipigil sa akin. Maging ang angkan ng Larsen o ang 7 bahay, wala nang magiging mahalaga sa puntong iyon, hahaha. Kumislap ang matatalas na mata ni Timothy at sinugod niya si Ethan habang nakalabas ang kanyang mga kuko, humph, nasaan ang killing shield na yan? Malapit nang kunin ng kuko ko ang puso mo. Kaya ba yan ang kalasag mo? Nagngalit si Ethan, pilit na itinataas ang kanyang mga braso. Ang mga brasong halimaw lang ang maaasahan niya. Pero nanginginig lang ang mga kamay niya. Bumantong hininga si Ethan, alam niyang malapit na siyang bumagsak dahil sa kanyang mga sugat. Kahit ang kanyang mga braso ay hindi na kayang tumanggap ng atake ngayon. Tuwang-tuwa si Timothy, Ethan, ngayon na ang libing mo. Tanggalin mo ang toro, hindi ako mamamatay dito. Inipon ni Ethan ang natitirang lakas para ikres ang kanyang mga braso. Ngumisi si Timothy, naglagay ng mas maraming lakas sa kanyang pag-atake, nanginginig ang kanyang mga mata sa tuwa. Ang dakilang bayaning si Ethan, matapos magdulot ng kaguluhan sa Titan sa loob ng 1 dekada, ay makakamtan ang kanyang kamatayan sa kanyang mga kamay. Para sa kanya, na malapit nang magtayo ng sarili niyang dinastiya, ito ang pinakadakilang tagumpay ng lakas. Malapit na ang banggaan, maliban na lang kung may ibig sabihin ang pulang liwanag na nanggagaling sa malayo. Hinampis nito si Timothy palayo sa isang burol na may 1 milya ang layo, na ikinadurog nito. Nang lumabas ang ulo niya mula sa mga guho, nakita niya ang isang maliit na figure sa tabi ni Ethan. Nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw, tanging walang talong kampana, si Tergord. Natawa si Ethan sa napapanahong pagsadyep, na natili pa rin sa akin ang buhay ko. Matandang Dunford, ikaw na aso, hindi kita kayang ibabagsak, pero itong munting kilin ko ang maglilibing sa iyo, hahaha. 453. Nang marinig ang malayang tawa ni Ethan, lumingon si Tergord sa kanya, galit na galit dahil sa lapit niya sa pintuan ng kamatayan. Tay, sino ang may gawa nito sa iyo? Hindi ba't sinabi mong aambush natin siya? Matagal na akong naghihintay. Akala ko tapos ka na sa kanya at pumunta ka rito para tingnan pero ngayon naiintindihan ko na. Bumantong hininga si Ethan, maling kalkulasyon. Ang pangunahing plano ay putulin siya kung sakaling tumakas siya. Pero ang lakas niya ay lumampas sa inaasahan ko kaya kinailangan kong gumawa ng panibagong paraan, ibig sabihin, para ikaw ang humarap sa kanya. Pero mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, Itay. Dahil humingi ka na ng tulong, hindi ko kayo bibiguin. Nag-alab ang galit ni Tergord, at ibinaling ang isang malamig na mukha kay Timothy. Nanginig at nanginig ang mukha ni Timothy.
Si Satyr-Gord ang numero 1 sa buong Titans, ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa nakalipas na 3 siglo na walang sino man ang makakahabol. Ang kanyang kapangyarihan ay kakaiba, kaya't kahit na mayroon siyang diamond body ng 9 dragons ay wala siyang kumpiyansa na kalabanan ang bata. Sina Satyr-Gord at Ethan ay mga taong dapat mag-ingat sa paligid. Plano niyang patumbahin sila ng paisa-isa, simula sa tusong si Ethan. Si Satyr-Gord ay napakalakas ngunit inosente. Kapag natamba si Ethan, tatapusin niya si Satyr-Gord sa parehong paraan tulad noong nakaraan, gamit ang mga numero. Paano niya nalaman na kapag ilalagay na niya ang ulo ni Ethan sa isang sibat ay darating si Satyr-Gord? Kung magtambal sila, mas mahihirapan siya. Sumigaw si Timothy, Satyr-Gord, hindi ba't inutusan kang patayin ang traidor na si Ethan? Muntik ko na sanang kunin ang buhay niya, tinulungan din kita. Bakit mo siya iniligtas? Kalokohan, tatay ko siya. Sinong anak dyan ang tutulong sa isang tao na patayin ang tatay niya? Nako, ikaw na walang kwentang tao ang nangahas na saktan ng tatay ko at papatawanan kita dahil dito. Ikinumpas ni Satyr-Gord ang kanyang maliit na kamao. Napaigtad si Timothy, ano? Ay ibig mong sabihin, si Ethan ang ama mo. Imposible yan. Ang ninong ay ama pa rin. May problema ka ba dyan? Single ni Satyr-Gord. Nilinaw nito ang lahat para kay Timothy, ngunit nakatulong din ito para maging malungkot siya. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ito ni Ethan, at naging inaanak niya ang maliit na banta na ito. Kung magtutulungan sila, walang makakatalo sa kanila sa Titans. Higit sa lahat, simula kailan. Gamit ang panlilinlang ni Ethan, itatago niya ito at gagawa ng pukana para habulin siya ni Satyr-Gord kapag nawala na siya ng respeto sa pamilya ng imperyo. Nakaramdam si Timothy ng lamig na damaloy sa kanyang buong katawan. Kung kilala niya kahit kaunti si Ethan, sigurado siyang itatago ng lalaking ito ang mga alas niya sa pinakamagandang pagkakataon. Sa dami ng nag-aagawan sa kapangyarihan, noong akala niya ay nasa kanya na ang lahat, dapat sana'y mawala na sa eksena ang walang hiyang si Ethan na kasunod ni Satyr-Gord, pero ang totoo ay umatras siya para palakasin ang kanyang puwersa. At ang biglaang pagbabagong ito ay magiging dahilan upang maliitin ng mga kaaway si Ethan at malinlang sa kanyang panlilinlang. Sa kwentong kilalanin ang iyong sarili at ang iyong kaaway at ikaw ay magtatagumpay magpakailanman, napagtagumpayan ni Ethan ang lahat sa pamamagitan ng pagtatago kay Satyr-Gord. Napasinghap si Timothy sa mga implikasyon. Dahil sa kanyang maswerteng bituin, natuklasan niya ito bago pa mahuli ang lahat para magdusa sa tusong galaw na ito. May kapangyarihan pa rin siyang baligtarin ito. Nanlamig si Timothy, kumulo ang uhaw sa dugo at nang gumaling na si Ethan mula sa kanyang mga sugat, si Satyr-Gord na lang ang natira. Kailangan lang niyang talunin si Satyr-Gord at siguradong nabunot niya ang dalawang tinek ng walang kahirap-hirap. Nawala ang tensyon sa puso ni Timothy at nagsimula siyang magsaya. Ang posibilidad na mapatay ang dalawang malalaking tao ay tumangala, at tinapos ang angkan ng Larsen at ang pamilyang imperial sa isang suntok lamang. Hahaha, Satyr-Gord, narinig ko na ang tungkol sa iyong makapangyarihang kapangyarihan at nais kong subukan ito mismo. Ngayong magulo ang paligid natin, hayaan mong alisin ko sa iyo ang titulong walang talo na iyan. Tumawa si Timothy. Nanunuya si Satyr-Gord, nako, ang ganda ng pares ninyo dyan. Sa nakalipas na 3 siglo, wala pang kasing maangas ninyo na kausapin ako. Kayong dalawang peste, hintayin niyong baliin ko ang ulo ninyo. Batang Sanzi, ang kanyang 9 dragons diamond body ay matigas. Tandaan mo. Payo ni Ethan, pero nakaalis na si Satyr-Gord, at binaliwala na lang ang kalaban. Tumawa si Timothy. Boom! Nagbanggaan ang kuko at kamao, nayanig ang lupa sa kanilang paligid. Pinatag ng shockwave ang anumang bagay na nasa loob ng 1 milya. Napaatras si Timothy ng 10 hakbang, habang si Satyr-Gord ay nagulat lamang ng 5. Ito ang unang beses na naitutulak siya paatras kapag sumusuntok. Nanginginig si Timothy sa loob dahil sa bagong kaalaman niya tungkol sa lawak ng kapangyarihan ng Invincible Scamp. Dahil sa kapangyarihan ng 9 Dragons Diamond Body na sumusuporta sa kanya, ilang hakbang lang ang naitaboy niya kay Satyr-Gord. Kung si Ethan iyon, malamang ay natangay na lang siya at naging mga guho sa kung saan ngayon.
Naghanap si Timothy ng paraan para makitungo sa kanya. Hindi ito matanggap ni Satyr Gord. Nagamit na niya ang 80% ng kanyang kapangyarihan ngunit natataboy pa rin siya, hindi tulad noong panahong nakipaglaro pa siya kay Ethan. Itinaas ni Satyr Gord ang kanyang magandang mukha at sumigaw, muli. Nagsagupaan sina Satyr Gord at Timothy. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tinugunan ni Timothy ang kamao ng harapan. Ang kanyang pag-atake gamit ang kuko ay isang pagkukunwari lamang, tumalon pa atras at umiwas sa kamao. Habang gumaganti gamit ang kanyang buntot sa likod ni Satyr Gord. Kumunat ang noo ni Satyr Gord, lumipad patungo sa isang burol at muling hinubog ang tanawin. Hahaha, sa buntot ko, kahit ikaw pa ang invincible scamp, may pasa ka pa rin. Tumawa si Timothy sa tambak ng mga durog na bato. Kumunat ang mga talukap ni Ethan, umiling. Hindi ganoon kadaling saktan ang batang si Sanzi dahil isa siyang sagradong halimaw. Ngunit dahil sa kanyang simpleng pag-iisip at mga simpleng pag-atake, ganoon din kadaling latiguhin siya. Tumalon si Satyr Gord mula sa mga guho, hinipo ang kanyang likod, aray, ang sakit talaga. Aray, paano niya nagawa iyon? At bakit ang hirap naman? Itinaas ni Satyr Gord ang kanyang damit at tumingin sa likuran niya, ngunit wala siyang nakitang sugat at tanging ang kanyang naramdaman lang ay, mabuti na lang at hindi ito bukas na sugat. Ang hindi niya nakita ay nakita ni Timothy. Nakatitig sa kanyang likuran ng may malungkot na tingin, nanlalaki ang kanyang mga mata. Ginamit niya lang ang lahat ng kaya niya sa paghampas na iyon, sapat para hatiin si Ethan sa dalawa. Pero hindi man lang nabalatan si Satyr Gord, manipis na bakas lang ang laman. Anong klaseng kalokohan ba itong batang ito? Ang kumpiyansa ni Timothy na matalo siya ay umabot sa pinakamababa. Bago talunin ng isa ang isa pa, makabubuting saktan mo muna siya. Pero kahit ganoon, hindi niya magawa. Para bang isang 3 taong gulang na bata si Timothy sa harap ng isang tiyuhin na pinakintab. Walang magawa ang maliit niyang kamao laban sa matibay na kalamnan nito. Napatawa si Ethan sa loob-loob niya. Likas sa kanya ang lakas ni Satyr Gord na ginagamit niya para hawakan ang lahat gamit ang 2 kamao niya. Kaya kahit walang pagkakataon si Timothy na talunin siya, wala rin siyang lakas ng loob para panatilihin si Timothy dito. Ipinaalala niya rito, bata, tinawag ka lang ng lalaking ito na tanga dahil nahulog ka sa latigo niya na parang bata. Hindi talaga siya takot. Parang, kailan ko ba nasabi yan? Nakatitig na sabi ni Timothy. Alam niyang nagkukunwari lang si Ethan para magpasiklab ng mas malaking gulo. Bilang ninong ng batang si Sanzi, syempre mas paniniwalaan niya ang kanyang ama kaysa sa iba. Tumapang ang kanyang mukha at sumangot, ako ba? Isang tanga. Napalunok si Timothy, habang nag-iisip ng paraan para makalabas. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Dahil hindi gumagana ang kanyang mga kuko at buntot, gagamit siya ng mga sekretong sining. Walang kahinaan ang kakatwang ito. Habang nag-aalab ang galit ni Satyr Gord, sumigaw si Timothy, alon ng dragon ng lupa. Umungol. Isang dilaw na glow shot para kay Satyr Gord. Pero ang bata ay nakatayo lang doon, kumikinang na pula. Boom! Bumangga sa kanya ang alon ng dragon ng lupa, ngunit ang eksena ay nagpagulat sa isa pa. Tinanggap ni Satyr Gord ang atake at hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Sa katunayan, naglalakad siya patungo sa Timothy, laban sa makajos na kapangyarihan ng 8 kaluluwa ng dragon. Itinulak niya silang lahat pabalik na parang wala lang. Natulala si Timothy, nakakabaliw ito. Isa talagang halimaw ang batang to. 454. Ikaw na matandang supot ng mga buto, sino ang tinatawag mong tanga? Tinatapakan ni Satyr Gord ang lupa sa bawat hakbang, at nanginginig ang kanyang puso sa bawat paghakbang. Kung tungkol naman sa dilaw na sinag, lumiit ito ng lumiit. Nakaawang ang bibig ni Timothy, nabara ang mga salita sa kanyang lalamunan. Umungol ng inig si Satyr Gord at sumabog ang pulang ilaw mula sa kanya. Ang alon ng dragon ng lupa ay tumalbog palayo na parang bola ng soccer. Boom! Kasabay ng isang nakakalansing na pagsabog, ang atake ay bumalik sa bibig ni Timothy, na nagpatalsak sa kanya ng mataas sa isang kamangha-manghang paraan.
Muling hinalikan ng lupa ng Mariin, na wala ang panga ng kanyang dragon, na nag-iwan ng isang itim na butas na naglalabas ng makapal na itim na usok. Inihampas ni Satyr-Gord ang kanyang braso sa natatarantang pigire. Peste, magagamit ko ang ulo ko, pero walang sinuman sa mundong ito ang karapat-dapat na gawin ko iyon, hay. Mapang-api. Natulala rin si Ethan. Mahilig siyang magpasikat at maging mayabang, pero bale wala lang ang lahat ng kanyang mga kilos kumpara sa mataas na uri ng kilos ng kanyang anak. Nadaig ng kapangyarihan ang lahat. Sino ba naman ang gagamit ng ulo kung sapat na ang kamao? Mukhang matari lang ang batang si Sanzi, pero natanto niya ang tunay na numero 1 sa Titans. At ang killing shield na iyon ay sumasalamin pa sa ganoong atake. Ang makapangyarihang kakayahan ng isang soaring kilin. Bata Sanzi, binababa ng matandang lalaki ang kanyang sombrero sa iyo. Ang mahihinang pukana, habang ang malalakas ay sumusubok sa kanilang mga pukana. Kahanga-hanga, henyo. Bumantong hininga si Ethan, sabay thumbs up kay Satyr-Gord. Maaaring sinasabi lang ito ni Satyr-Gord, ngunit napaisip siya. Kinontrol ni Ethan ang buong entablado, habang ang pamilyang imperial at ang regent estate ay kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan. Para siyang isang hari. Habang ipinapakita lang nito kung gaano siya kaina. Maglalagay ba ng bitag ang isang makapangyarihang tigre para sa isang mahinang munting tupa? Malinaw na hindi. Bilang hari ng mga halimaw, kakainin niya ang sinumang lilito sa kanyang paningin, bakit pa niya sasayangin ang oras sa pag-iisip tungkol doon? Ganoon din si Satyr-Gord, binubutis ang sinumang sumusulong, hindi nagsasayang ng oras kahit sa martial arts. Ganoon lang siya kalakas, dinudurog ang sinuman sa isang iglap. Tapat na nagsalita si Ethan, bata kong Sanzi, isa sa puso ko ang aral na ito. Kung ikukumpara sa iyo, ang iyong matandang lalaki ay may kakulangan. Napakamot ng ulo si Satyr-Gord, tay, pinupuri mo ba ako? Hihihi, pinupuri mo ako. Alam mo, pinupuri ka rin ng tiyuhin sa Beastland Mountain Range. Marami akong dapat matutunan mula sa iyo, na huwag maging matigas ang ulo. Hindi, ako ang dapat matuto mula sa iyo. Nagbabalak ako laban sa iba para lamang sa mga interes. Ngunit ang mga interes na iyon ay panandalian lamang, halos hindi nakakaapekto sa aking sariling pagkatao. Samantalang ikaw, walang gumagapos sa iyo, at maaari mong tahakin ang landas ng malalakas. Bumantong hininga si Ethan, makasarili ang mga demonyong tagapagtatanim. Dati iniisip ko na tumutukoy ito sa pansariling interes, o baka naman sa pagiging mag-isa. Pero maaaring hindi iyon ang kaso. Mukhang kailangan kong gawing simple ang aking landas bilang demonyo. Nakamit ng puso ni Ethan ang kapayapaan, parang isang bagong mundo ang nabuksan para sa kanya. Umungol. Ang biglaang ingay ay nagpabangon sa kanya mula sa kahangahangang kalagayang iyon. Nanginig si Ethan, at nag-alab sa matinding galit. Sus Mariosep, may naalala ako. Pwede bang pakipaliwanag ng kaunti? Nakita niya si Timothy na sumasabog sa berdeng ilaw at ang kanyang basag na panga ay lumalaki sa ilalim ng hubad na mata. Iyan ang sumpama na ugong ng nagbabalik na dragon. Sumigaw si Ethan, batang Sanzi, ang matandang ito ay kayang gumaling mula sa kahit ano, ang kanyang katawan ay walang kamatayan. Hindi gagana ang pagkabali ng ilang buto, kailangan mo siyang patayin. Pinapanood Satyr-Gord si Timothy na tumatawa ng malakas, Satyr-Gord, maaaring malakas ka, pero hindi mo ako kayang patayin. Kaya paano kung magkita tayo sa sarili nating landas sa hinaharap? Ikinuyom ni Timothy ang kanyang mga kamay at tumakas. Itigil mo na ang pag-iisip mo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Hindi sumusuko si Satyr-Gord, binaril siya at sinuntok. Boom! Nabaon muli si Timothy sa ilalim ng lupa, sa 100 metrong lalim na hukay. Dumudugo ang kanyang ulo ng dragon sa lupa, at sumasakit ang kanyang isipan. Ngunit buhay pa rin siya. Kasabay ng isa pang berdeng liwanag, sumabog ang kanyang katawan sa sigla, na agad siyang gumaling. Halos hindi makapaniwala si Satyr-Gord sa kanyang nakita. Kumunat ang noo ni Ethan sa lungkot. Masyado siyang mababa sa kapangyarihan ng batang si Sanzi, kaya naman 5 suntok lang ang sapat para tuluyan siyang mapatay ng apoy.
Pero sa katawa-tawang panluloko niyang returning dragon's roar, makakatayo siyang muli na parang ipis. Tumatawa pa rin si Timothy. Satyr-Gord, sinabi ko na sa iyo, hindi mo ako mapapatay. Sasayangin mo lang ang hininga mo. Itigil mo na. Umungol si Satyr-Gord, napakaraming taon ko nang tinawid ang Titans at wala akong buhay na hindi ko kayang patayin. Humph, uod, masasaksihan mo na ngayon ang tunay na mukha ng isang kilin. Umungol. Nagningning ng pula si Satyr-Gord ng ilang sandali bago naging isang 30 metrong pulang kilin. Bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo bilang isang sagradong halimaw, ang soaring kilin. Bata pa siya noon, ngunit ang kapangyarihan ng sagradong halimaw ay kumakalat. Ang buong mortal na nasasakupan, ang mga espiritual na halimaw nito, lahat ay nanginginig at umiiyak. Sumigaw si Timothy. Satyr-Gord, anong galaw ito? Humph, hindi ito galaw, kundi ang tunay kong anyo. Ipinakita ni Satyr-Gord ang kanyang matatalas na pangil, isa akong sagradong halimaw at sa anyong ito ay maipapakita ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Hihihi, ang suntok ko. 30% pa lang iyon ang kaya kong gawin. Uod, isang yabag lang ay papatayin ka na. Natapakan ni Satyr-Gord at bumagsak si Timothy sa lupa. Boom! Kasabay ng pagbagsak ng pulang kuko, nayanig ang mundo at gumuho ang lupa. 1,000 metro, pagkatapos ay 10,000, at di magtatagal ay umaabot ng 9 kilometro. Habang ang nakapalibot na daan-daang milya ay yumanig ng mas malakas pa sa lindol, ang tanawin ay nagbago magpakailanman. Nagmamadaling lumapit ang grupo ni Levi nang maramdaman nila ang imposibleng kapangyarihang ito. Napakalakas ng shockwave kaya't kahit sila ay nahirapan na tanggapin ito. Anong nangyayari dyan? Ano ang sanhi ng biglang pagtaas ng kuryente? Sigaw ni Holy C. Umiling ang dalawa pa. Sa bagay, silang dalawang iyon ang siguradong may kagagawan nito. Dapat nating tignan. Payo ni Shadow King. Tumingin ang dalawa sa ibaba. Wala na ang mga berdeng parang at masaganang kagubatan, napalitan ng walang katapusang buhangin. Ang dalawang halimaw ang pangunahing target ng mga especially iyang ito para sa obserbasyon. Pagkatapos ng pagyapak ni Satyr-Gord, gumapang palabas si Ethan mula sa isang butas para panoorin ang resulta. Nako, iyan ang tunay na binti ng soaring kilin para sa iyo. Kahit isa siyang batang tuta, kaya pa rin niyang wasakin ang mundo. Mas hinangaan ni Ethan ang kapangyarihan ng isang sagradong halimaw. Paano pa sila magiging kapantay ng 10 sinaunang emperador? Ngunit ang ikinaiinggit niya ay ang kapangyarihang ito ay natural na dumarating. Nagmukha siyang langgam, imposibleng maabot. Hay nako, bakit hindi ako ipinanganak na isang kahangahangang halimaw? Hahaha, uod, tingnan natin kung makabalik ka pa dyan. Tumawa si Satyr-Gord at itinaas ang kanyang kuko mula sa bali at duguan na si Timothy. Sumirit ang mga bituka, dugo, at mga sugat mula sa kanyang bibig. Ang mas nakakamangha pa ay buhay pa siya, na sinusundan ng isang nakasisilaw na berdeng liwanag. Buhay pa! Nagalit si Satyr-Gord, wala akong hindi kayang patayin. Muling pumadyak si Satyr-Gord, gamit ang lahat ng 4 sa pagkakataong ito. Walang tigil ang pagyanig ng libu-libong milya sa paligid, at may ilang bulkan pang ang sumabog. Ngunit kahit 12 ng mga yabag ay hindi kayang putulin ang tali ng buhay ni Timothy, gaano man siya naging baluktot. Galit na galit si Satyr-Gord, pero pinigilan siya ni Ethan, bata kong Sanzi, wala nang silbi. Masyadong malakas ang ugat ng body, pinuprotektahan niya ang buhay niya. Kung hindi mo maaalis ang kaluluwa ng returning dragon na iyon, kahit gaano mo patapakan, wala itong mababago. Ano ang gagawin natin ngayon? Gusto ko siyang patayin pero hindi ko magawa. Hindi pa ito nangyari sa loob ng 300 taon. Galit na ako. Naiinis na si Satyr-Gord. Natatawang sabi ni Ethan, at ang kanyang kakaibang ngiti ay muling sumilay, hahaha, dali lang. Nakuha ko na yan. At medyo naiirite rin ako sa 8 kaluluwang dragon na yan. Puro akademiko lang, syempre. 455. Walang kaalam-alam si Satyr-Gord, ngunit itinaas ni Ethan ang kanyang mahinang katawan, ang kanyang masamang ngiti ay makikita sa kanyang mukha.
Nagsimula na ang berdeng liwanag, pinupuno ang katawan ni Timothy ng nag-uumapo na sigla at muling pinagaling siya. Hahaha, ako ay walang kamatayan. Wala kang laban sa akin. Humajejek na sabi ni Timothy. Nagngangalit na naman si Satyr-Gord. Boom! Natapakan si Timothy sa lupa, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sobrang sakit na hindi mo man lang makita ang kanyang mga tampok. Maaaring siya ay walang kamatayan ngunit may sakit pa rin. Sobrang sakit ng pagyapak sa batang si Sanzi. Hindi naman sa nagmamalasakit siya. Ang sarap lang sa pakiramdam na magpakitang gila sa harap ng mga ekspertong tulad ni Satyr-Gord at Ethan dahil wala silang magagawa sa kanya. Bukod sa matinding sakit, nakaramdam siya ng matinding kirot. Hahaha, maaaring magkahawak kamay kayo pero hindi ibig sabihin noon ay maglupusay kayo. Ngumiti si Timothy. Ngumisi si Ethan, pasimpleng humakbang na parang umaakyat ng bundok, hihihi, matandang tanga, huwag kang magpadalos-dalos. Ang Nine Dragons Diamond Body ay isang martial art na may ranggong lupa lamang, malayo sa pagiging walang talo. Ang punto mo, hindi mo pa rin ako maaalis sa kahit anong paraan. Maliban na lang kung papasok ka sa ethereal stage at sirain ang kaluluwa ko, walang gagana, hahaha. Ngumisi si Timothy, habang nakatingin sa kanila, sinasabing, kunin mo ang pinakamahusay mong pagkakataon. Uupo lang ako rito, naghihintay. Akmang susulpot si Satyr-Gord, mas lalong idinidiin ang lalaking may kuko sa paa ngunit pinigilan lang ito ni Timothy. Dahan-dahan pa ring lumapit si Ethan. Inilagay niya ang duguan niyang kamay sa ulo ng lalaki. Bata kong Sanzi, pigilan mo siya ng mabuti, babala ni Ethan. Tumango si Satyr-Gord. Napangisi si Timothy, Ethan, malapit ka nang bumagsak at wala ka nang natitirang enerhiya. Ano na ang magagawa mo? Hindi mo man lang ako kayang talunin sa sukdulan mo. Hahaha. Hahaha. Tumawa si Timothy, gayon din si Ethan. Kumunat ang noo ni Timothy, pinagtatawanan ko ang kahinaan mo. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa kamangmangan mo. Kumislap ang mga mata ni Ethan at naglabas ng itim na enerhiya ang kanyang katawan, ang mundo ay puno ng hindi mabilang na sining at pamamaraan. Sa tingin mo ba ay tunay na ginawang walang kamatayan ng body root ang iyong katawan? Humph, pagbigyan mo ang iyong mga mata sa totoong mundo. Kahit na mayroon ka ng Nine Dragons Diamond Body, makakaranas ka pa rin ng isang kakila-kilabot na kamatayan. Sining ng pagbabago ng demonyo. Dumaloy ang itim na enerhiya sa kanyang kamay papunta kay Timothy. Ang matibay na Earth Dragon Body ay nabahira ng matinding itim na enerhiya habang tumatagos ito sa kanya, tinutunaw siya, kahit gaano kahirap labanan ng mga kaluluwa ng dragon ang pagsalakay. Lalo na ang kaluluwa ng Returning Dragon, ito ay naging itim, na parang nalason. Paano nangyari? Ang ugat ng body ang siyang esensya ng buhay, isang panlunas sa lahat ng lason. Ang pagsasama nito sa kaluluwa ng dragon ay magiging immune din sa kaluluwa ng Returning Dragon. Hindi naman niya masasabing hindi ito lason pero ang Yuan Chi ni Ethan ay nabuo gamit ang Demon Transformation Art. Kayang i-assimilate ni Demon Transformation Art ang kahit ano at lahat ng bagay. Kinukuha ang lahat ng mayroon ito at walang iniiwan kundi mga latak. Pinadaan niya si Timothy sa parehong proseso, ninanakawan siya ng mga bulag, kasama na ang mga kaluluwa ng dragon. Ethan, anong ginagawa mo? Nawala ang pagmamalaki ni Timothy. Naglalaman pa ito ng pangamba. Ngumisi lang si Ethan, hi. Ano, tanong niya. Ito. Pinagbuti ni Ethan ang kanyang sining at binawi ang lahat ngayon. Naramdaman ni Timothy na nawawala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang Yuan Chi, ang kanyang hininga, maging ang mga kaluluwa ng dragon. Lahat ay napunta kay Ethan. Dahil sa labis na pagkalito, nagpumilit si Timothy na makatakas. Dahil sa isang halimaw sa itaas niya, wala siyang marating ng mabilis, napilitan siyang tiisin ang hubad na kahihiyang ito habang ang kapangyarihan ay nawawala sa kanya. Umungol. Niyanig si Ethan ang panaghoy ng isang dragon nang pumasok sa kanyang katawan ang isang kaluluwa ng dragon. Nang mawala ang isang kaluluwa ng dragon, bumalik sa normal ang kuko ni Timothy. Sa pagkataranta, si Timothy ay natakot.
Nahulaan niya kung ano ang ginagawa ni Ethan, ngunit ang katotohanan ay mas malupit kung gaano kadaling matanggap ni Ethan ang lahat. Pinino niya sila mismo, sa pamamagitan ng dugo at pawis, pero lumipat sila sa ibang bansa na parang wala lang. Anong malademonyong sining ang ginagamit ni Ethan para nakawin ako? Ang kaluluwa ng dragon na nakuha niya kay Quinley ay dahil sa paglaho ng buhay niya. Ngunit buhay na buhay si Timothy sa mga oras na iyon. Kumakabog ng napakabilis ang puso ni Timothy, ngunit wala siyang oras para alalahanin ang mga pagdududa, dahil nasa bingit na siya ng kamatayan. Tumigil ka. Naku, matandang Dunford, napakamayabang mo, napaka-nakakainis mo, saan napunta ang ugali mo? Tumawa si Ethan. Gustong umiyak ni Timothy, nilalabanan ang proseso gamit ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit walang nangyari. Habang iniiwan siya ng mga kaluluwa ng dragon, nanghina ang kanyang katawan, at bumabalik sa kanyang anyong tao. Umungol. Umuungal si Ethan sa pagkakataong ito, nagpupumilit na makahanap ng daan palabas. Sinangga ni Timothy ang kanyang pagkakataong magtagumpay, hahaha, hindi mo sila pinino. Maaaring kinuha mo na sila, ngunit wala silang ibang makikinig kundi ako. Ibalik mo sila at pangako kung hindi nakita lalabanan muli. Hahatiin natin ang mundo sa pagitan natin. Nasa kawalan si Timothy at nagsimulang magsalita ng mahina. Ngumiti si Ethan, akin na ang mundo simula pa lang. Bakit ko pa ito ibabahagi? Isa pa, ang mga bulating ito, simula nang mabunot ko na sila sa iyo, sa tingin mo ba ay hindi ko sila mapaamo? Nagpakita ng asul na apoy ang noo ni Ethan kaya napaatras ang mga kaluluwa ng dragon. Naluha ang mga mata ni Timothy. Nawala na niya kahit ang kanyang kakayahang makipagtawaran. Kakaiba at napakatuso ng mga panlilinlang ni Ethan. Hawak na ng Regent Estate ang Dragon Vein sa loob ng 1,000 taon ngunit hindi pa rin niya napapasuko ang mga kaluluwa. At bigla na lang sumulpot si Ethan at aakma na parang mga bata. Bumantong hininga, nagpakita si Timothy ng walang lakas na pagsisisi habang siya ay nanlalambot. Habang umuungal ang huling kaluluwa ng dragon, ang pagbabalik ng kaluluwa ng dragon ay pumasok sa Ethan, si Timothy ay muling naging tao, nahubad ang lahat ng kay-abangan. Pagkalipas ng isa pang oras, si Timothy ay naging abo, na wala sa hangin. Ngumisi si Satyr-Gord sa bakanteng lupa at bumalik sa pagiging isang bata. Wala siyang ideya kung nakaramdam ba si Timothy ng walang katapusang pagsisisi sa ginawa niyang pagkutya sa mag-ama, na pinanggahasan niyang iharap sa kanila, ngunit sa pagkawala ng mga kaluluwa ng dragon, kawalan ng pag-asa ang tanging makikita sa mga matang iyon. Noon nawala ng gana ang matandang lalaki na mabuhay pa. Tay, hindi ko alam na may ganito ka palang kagaling na panlilinlang. Iyan ba ang master skill ng Nine Serenities Emperor? Ninakaw mo pati ang init ng ulo ng matandang iyon, ngumiti si Satyr-Gord. Pinutol siya ni Ethan, batang Sanzi, ipagtanggol mo ako habang pinag-iisa ko mga dragon. Malapit na akong makalusot. Umupo siya nang nakakross ang mga paa, nakapikit at nag-isip ng malalim. Nakita ni Satyr-Gord ang pagtakbo niya at naisip niyang pambihirang pagkakataon lang ito para sa kanyang matandang lalaki. Tumigil siya sa pagsasalita at same time na pinoprotektahan ito. Lumipas ang 2 araw, panahon kung kailan lumago ang kapangyarihan ni Ethan. 1 patong kada araw ang kanyang narating, at naabot ang 5 patong ng Profound Heaven stage. At dahil sa pagbabagong ito, gumaling din ang kanyang katawan. Ngunit si Timothy ay isang eksperto sa pinakamataas na antas ng Radiant stage, na puno ng kapangyarihan. Swoosh! Kasabay ng isang malakas na putok, isang itim na kadena ang binaril sa bungo ni Ethan. Dinampot ito ni Satyr-Gord, sino yan? Halika! Satyr-Gord, ikaw ang banal na dragon ng pamilya ng imperyo, ngunit nakikipagsabuatan ka sa mga traidor ng imperyo. Nakalimutan mo na ba ang pangako mong ginawa 300 taon na ang nakalilipas? Habang umiikot ang itim na usok, lumitaw si Shadow King kasama sina Hollisy at Levi. Habang si Ethan ay tahimik na nakaupo roon, hindi pinapansin ang mundo sa paligid niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.